Nagsisimula ang kwento nang makita natin ang isang batang lalaki na kinukutya dahil sa kanyang mahinang salamangka, at isang maharlika ang nagpahayag na ang magic ay hindi kailanman papabor sa isang tulad niya. Ang maharlika ay nagpasya na ipakita sa kanya ang isang tunay na spell, na sinusunog siya ng buhay, ngunit hinahangaan niya ang kagandahan ng magic ng maharlika, at nais niyang magkaroon siya ng isa pang pagkakataon upang matutunan ito. Bigla siyang nagising sa isang silid na puno ng mga kasambahay, ngunit sa tingin niya ay mga higanti ang mga ito, kaya sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, na nagpaputok ng bol ang apoy na pumutok sa bubong. Ipinagdiriwang ng lungsod ang kapanganakan ng ikapitong Prinsipe Lloyd, ngunit hindi makapaniwala ang mga kasambahay sa kanyang ginawa. Pagkalipas ng 6 na taon, nakita natin ang mga katulong na naghahanap kay Lloyd, at nagpasya silang suriin ang ibang lugar. Siya ay lumabas mula sa pagtatago, ngunit siya ay nakita ng dalawang maharlika, kaya't sinabi niya sa kanila na huwag alertuhan ng mga katulong, at sila ay sumang-ayon dito, na inanyayahan siyang sumama sa kanilang pangangaso, ngunit si Lloyd ay tumakas. Ang isa sa kanila ay nagtataka kung bakit gustong makuha ng kasama niya ang pabor ni Lloyd, dahil siya ang ikapitong anak, kaya malabong maging hari siya, ngunit naalala ng maharlika kung paano nagbasa si Lloyd ng mga libro ng magic noong siya ay sanggol, kaya naniniwala siyang si Lloyd ang reincarnation ng dakilang William Bordeaux, ang ama ng magic. Narinig ito ni Lloyd, at nabanggit niya na siya ay talagang muling nagkatawang tao, ngunit siya ay isang mahirap na tao lamang sa kanyang nakaraang buhay. Pumupunta siya sa library, dahil magic lang ang inaalala niya, kaya gusto niyang matuto hanggat kaya niya. Kinuha niya ang isa sa mga libro, ngunit ang kanyang kasambahay na si Silpha, ay biglang kinuha ito sa kanya, at napagtanto niya na siya ay natuklasan. Nagsimula silang magsanay ng magkasama, ngunit sa palagay ni Lloyd ay hindi niya kailangang matuto ng espada, dahil hindi siya nakikipagkompetensya para sa trono. Ngunit ipinaliwanag ni Silpha na kailangan pa rin niyang matutunan ito bilang isang miyembro ng maharlikang pamilya, at ipinahayag niya na ang kanyang edukasyon ay ang kanyang misyon sa buhay. Napagtanto ni Lloyd na pipilitin niya itong lumaban hanggang gabi kung tatamad-tamad ito, kaya nagpasya siyang tapusin ito. Patuloy silang naglalaban, at napapansin ni Silpha na lumalakas siya. Alam ni Lloyd na palagi siyang nagpipigil, ngunit ngayon ay gumagamit siya ng isang control magic upang kopyahin ang kanyang mga galaw, kaya siya ay karaniwang nandadaya. Patuloy siya sa pakikipaglaban, ngunit napagtanto niyang dahado pa rin siya, dahil malayong mas malakas ito sa kanya, kaya gumamit siya ng physical enhancement magic para matawid ang pagitan, at gumagamit din siya ng levitation. Ipinagpatuloy niya ang labanan, at sinabi ni Silpha na mas malakas siya kaysa dati. Nagpasya siyang patayin ang control spell upang sorpresahin siya, at naghahanda na ihatid ang pangwakas na atake, ngunit hinaranggan niya ang kanyang pag-atake, sinasabing alam niyang nandadaya siya, at agad siyang natalo. Ibinunyag niya na napansin niya ang pagkakaiba pagkatapos niyang gamitin ang kanyang magic, ngunit talagang masaya siya na makita kung gaano siya kagaling, at ipinagmamalaki niyang nagagamit niya ang dalawang spell ng sabay-sabay, dahil kahit ang Imperial Mages ay nahirapan itong gawin. Ngunit nabanggit niya na siya ay aktwal na gumagamit ng 4 na spell, at hinalinhan na hindi niya natuklasan ang pisikal na pagpapahusay at kontrol ng magic. Mamaya sa araw na iyon, nabalitaan ni Lloyd ang tungkol sa isang ipinagbabawal na aklatan, na may isang demonyong nagngangalang Grimoire na selyado sa isang libro, dahil halos sirain ito ang isang buong imperyo. Nahanap niya ang library, at gumagamit siya ng concealment magic para itago ang sarili. Papalapit siya sa pasukan, at inaantok ang isa sa mga gwardya, kaya sinabihan siya ng isa na manatiling alerto dahil may malakas na demonyo sa loob, at maaaring mayanig ng magic ng library ang buong kaharian. Nilampasan sila ni Lloyd, ngunit binanggit ng mga gwardya na walang makaka-access sa library, dahil 10 sa pinakamakapangyarihang mage ang lumikha ng hindi nababasag na selyo. Ngunit madaling sinira ito ni Lloyd, at pumasok siya sa silid-aklatan, sinabing wala siyang ideya na may ganoong kawili-wiling seksyon sa kastilyo. Sinimulan niyang pag-aralan ang mga libro, ngunit ang isa sa kanila ay biglang nagsimulang lumutang, at lumitaw ang demonyong si Grimoire, na nagsasabi na humanga siya na ang isang batang lalaki ay nagawang basagin ang barrier. Ipinaliwanag niya na siya ay naselyuhan, at hiniling niya kay Lloyd na tulungan siyang makatakas, na nagsasabing ang selyo ay nawawala, kaya't ilang oras na lamang bago siya masira. Nag-aalok siya na magbigay ng ginto bilang kapalit ng tulong ni Lloyd, ngunit napagtanto niya na ang ginto ay talagang isang paglikha ng magic, at ito ay may mababang kalidad, kaya ipinaliwanag niya na ibabalik niya ang selyo pagkatapos niyang basahin, sinabi na ang kanyang pag-aaral ay nakasalalay sa kaharian, kaya gusto niyang mapanatili ito. Nag-aalala si Grimoire kaya sinubukan niyang kumbansihin si Lloyd na hindi siya gagawa ng anumang bagay na makakasira sa mga tao, ngunit alam ni Lloyd na hindi siya mapagkakatiwalaan. Ngunit nagsasalita siya tungkol sa magic, na nagsasabing maaari niyang turuan si Lloyd tungkol sa mga spells na nawala ilang siglo na ang nakakaraan, kaya isinara ni Lloyd ang kanyang libro, at nakit siya sa ideya.
Kaya lumikha siya ng isang magic key, at namamahala upang basagin ang selyo. Si Grimoire ay napalaya, at hiniling ni Lloyd sa kanya na gumamit ng isang sinaunang spell, kaya sinubukan niyang patayin si Lloyd gamit ang isang spell na tinatawag na Arctis Obscura, at ang silid ay nawasak sa pamamagitan ng kapangyarihan nito. Nagtataka siya kung ano ang gagawin niya ngayong malaya na siya, ngunit nakikita natin na nakaligtas si Lloyd dahil protektado siya ng isang barrier. Humanga siya sa sinaunang salamangka, na pagtanto na ito ay hindi katulad ng iba pang mga spell na kanyang nakatagpo. Humihingi siya ng higit pa, at patuloy na ginagamit ni Grimoire ang kanyang spell, iniisip na minamaliit siya ni Lloyd. Ngunit hindi ito tumagos sa barrier, habang sinusuri ni Lloyd ang spell. Iniisip niya kung ano ang pakiramdam ng tamaan ng ganoong klase ng salamangka, kaya hinawakan niya ito gamit ang kanyang daliri, na pagtantong masakit ngunit maganda rin, at iniisip niya kung ano pa ang dapat ipakita sa kanya ni Grimoire. Siya ay galit na galit, kaya siya ay nagpatubo ng isa pang ulo, at binibigkas ang dalawang spells sa parehong oras, pinagsasama ang mga ito upang maglunsad ng isang malakas na pag-atake. Ngunit patuloy na nagsusuri si Lloyd, at nabanggit niya na kadalasang imposible ang paghahagis ng dalawang spell sa parehong oras, ngunit ang mga demonyo ay maaaring magpalago ng isa pang bibig, kaya may kakayahang gumamit sila ng mas advanced na magic. Hindi makapaniwala si Grimoire na hindi gumana ang kanyang pinakamalakas na spell, at si Lloyd ay nasa sabik, iniisip na ang pag-aaral ay dapat na masaya. Sinubukan ni Grimoire na tumakas, ngunit napagtanto niyang nakulong siya sa loob, kaya iniisip niya kung gaano karaming mga barrier ang magagawa ni Lloyd. Ipinaliwanag ni Lloyd na nasa ilalim sila ng kastilyo, at nagpasya siyang mag-ingat para hindi mawala sa kontrol ang kanyang magic tulad ng dati, at nakita natin na protektado ang buong library. Binanggit niya na gusto niyang makita ang magic ng pagtatanggol ni Grimoire, at naglulunsad siya ng bowl ang apoy kay Grimoire, nasunog siya sa isang malutong, ngunit nagtataka si Lloyd kung bakit hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Ginagamit ni Lloyd ang kanyang magic para ayusin ang library, at humanga si Grimoire sa kanyang magic, kinikilala siya bilang kanyang master. Ngunit sa tingin ni Lloyd si Grimoire ay kamangha-mangha, dahil ang mga demonyo ay hindi maaaring mamatay gamit ang magic. Iniisip niya kung gaano kasakit ang kayang tiisin ng isang demonyo, at kinakatakutan ito ni Grimoire, kaya sinumpa niya ang kanyang katapatan kay Lloyd bilang isang familiar. Sumang-ayon siya dito, ngunit sa palagay niya ay kailangang baguhin ni Grimoire ang kanyang hitsura, kaya nag-transform siya sa isang mas cute na bersyon ng kanyang sarili, nagpaplanong atakihin si Lloyd kapag hinayaan niya ang kanyang pagbabantay. Hiniling niya kay Grimoire na magtago sa kanyang mga damit, at iniisip ni Grimoire na siya ay isang tanga, dahil makokontrol niya ang isip ni Lloyd kung siya ay masyadong malapit. Pero sa paghawak niya kay Lloyd, napagtanto niyang masyadong siksik ang mana ni Lloyd, kaya wala siyang magagawa laban sa kanya. Naisip ni Grimoire na mas mabuting maging masunurin sa ngayon, kaya sinabihan niya si Lloyd na tawagin siyang Grim, at sa huli ay naging familiar siya ni Lloyd. Nakita natin ang pangalawang prinsipe, si Albert, na naghahanda, at binisita niya si Lloyd, kaya nagtago si Grim sa kanya. Tumungo sila sa lugar ng pagsasanay, kung saan ginagamit ni Albert ang kanyang magic upang matamaan ang mga target, at sinabi ni Lloyd kay Grim na si Albert ay malakas at matalino, kaya iniisip ng mga maharlika na siya ang susunod na hari. May permiso rin siyang pumunta sa lahat ng lugar ng kastilyo, at niyaya niya si Lloyd na sumama sa kanya, kaya isa ito sa mga bihirang pagkakataon na magagamit niya ang magic sa harap ng iba. Sinabi sa kanya ni Albert na oras na niya, ngunit sa palagay niya ay hindi siya dapat magtawag ng labis na atensyon, dahil ayaw niyang madala siya sa pagtatalo sa pagmamana, kaya nagpasya siyang daplisan ang mga target, at ang mga maharlika ay hindi humanga, sa pag-aakalang wala siyang espesyal. Ngunit iniisip ni Green na sila ay mga tanga, dahil hindi nila napansin na ang mga target ay natamon sa parehong paraan, na mas mahirap kaysa sa pagpapatama lamang. Iniisip ni Lloyd kung paano ginagawang mas matatag ng pag-ikot ang trajectory, kaya naisip ni Grimm na isa siyang magic maniac. Mukhang may napansin si Albert kaya nagpasya siyang magpahinga, at iniwan si Lloyd, ngunit hindi siya makapaniwala kung gaano siya kaswerte, dahil ngayon ay mayroon siyang isang walang laman na shooting gallery para magsanay. Binanggit niya na gusto niyang subukan ang mga bagong trick, tulad ng dual enchantment na ipinakita sa kanya ni Grimm. Ngunit sa tingin ni Grimm ay imposible ito, dahil eksklusibo ito sa mga demonyo, ngunit hindi nakikita ni Lloyd ang problema, at sinisipsip niya si Grimm, na nagsimulang sumigaw, tinanong siya kung sino ang magpapapasok ng demonyo sa kanilang katawan, ngunit natutuwa lang si Lloyd na gumana ito. Ang dalawa ay nagsimulang mag-spell ng magkasama, ngunit si Grimm ay nalulula at nabigla, nagtataka kung ano ang ginagawa ni Lloyd. Kaya ipinaliwanag niya na isa itong spell stack, na sinasabing pinapaikli niya ang mga enchantment sa pamamagitan ng paghahalo ng pagkakataon ng maramihang spells, na nagpapahintulot sa kanya na bawasan ang oras ng enchantment.
Ibinunyag niya na sinusubukan niyang mag-stack ng 100 enchantment, ngunit hindi dito makapaniwala si Grimm, dahil ang isang spell stack ay dapat lamang magkaroon ng 2 o 3 spell sa isang pagkakataon. May sinubukan pa si Lloyd, at nagawa niyang magsalita sa bibig ni Grimm. Kaya nagpasya siyang gumamit ng 2 advanced na spell ng sabay, na nagcast ng tubig at isang fire spell, ngunit hindi makapaniwala si Grimm na sinusubukan niyang pagsamahin ang 2 magkaibang uri ng magic. Nararamdaman ni Lloyd ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan, at sa tingin niya ay hindi niya ito dapat ipatama sa anumang bagay, kaya inilunsad niya ang magic sa kalangitan. Si Albert ay nagtsatsaa, at ang mga ministro ay nagtataka kung bakit siya nagbibigay ng labis na pansin kay Lloyd, dahil siya ay isang bata lamang. Ngunit naisip ni Albert na wala silang mata para sa talento, at ipinaliwanag niya na si Lloyd ay not among ang mga target sa parehong paraan, sa pag-iisip na ginawa niya ito ng kusa. Sinabi sa kanila ni Albert na isa siyang prodigy na magiging isang dakilang sage balang araw, kaya isa siyang mahalagang asset sa kaharian, at pinuri ng mga ministro si Albert para sa kanyang pananaw. Nagtataka siya kung not among ni Lloyd ang lahat ng mga target, ngunit iniisip ng mga ministro na masyado pang maaga, at napagtanto nila na ang langit ay madilim. Nakita natin ang field na nawasak, at si Grimm ay natakot dahil si Lloyd ay nagbukas ng isang butas sa kalangitan. Siya ay nabighani sa magic, ngunit siya ay nagpanik habang nakikita niya ang butas, iniisip kung paano niya ito aalisin, ngunit ito ay nawala pagkatapos ng ilang sandali. Kinabukasan, nakita ni Grimm ang butas sa pahayagan, ngunit mas interesado si Lloyd sa isang partido ng mga adventurer na nagki-clear ng isang rank A dungeon. Sa tingin niya ito ay isang pagkakataon upang makakuha ng mga magical items, kaya nagpasya siyang pumunta sa isang dungeon. Ngunit binanggit ni Grimm na hindi niya magagawa, na nagpapaalala sa kanya na mapapansin ng lahat kung aalis siya. Ngunit sa palagay niya ay kakayanin niya ito, at gumagamit ng isang pellet upang lumikha ng isang clone ng kanyang sarili. Napagtanto ni Grimm na ang clone ay kapareho ni Lloyd, kaya dapat na siyang umalis. Pero alam niyang hindi ito sapat para lokohin si Sylpha, kaya ipinaliwanag niya na may plano siya. Nakita natin si Lloyd na umaalis ng kastilyo, at nakipag-usap siya kay Grimm mula sa malayo, nagtataka kung kumusta na siya, kaya ipinahayag ni Grimm na sinusubukan niyang gayahin si Lloyd. Naaalala niya kung paano inilagay ni Lloyd ang kanyang isip sa clone, at ang kanyang katawan sa kamay ni Lloyd, na nakitang talagang kahanga-hanga si Lloyd. Hiniling niya kay Grimm na linlangan si Sylpha habang papunta siya sa dungeon, ngunit napagtanto ni Grimm na magagawa niya ang anumang gusto niya sa pag-alis ni Lloyd. Ngunit binanggit ni Lloyd na natutuwa siyang magkaroon si Grimm bilang kanyang pamilyar, at tila naaantig nito si Grimm, kaya sinabi niya kay Lloyd na bumalik kaagad. Nagtataka siya kung paano mahahanap ang isang dungeon, at nakita niya ang isang batang babae na tumatakbo mula sa isang grupo ng mga orc, ngunit bigla niya silang inatake, pinabagsak sila. Napagtanto ni Lloyd na ginawa niya ito salamat sa kanyang paghinga, at nabasa niya na sa mga banyagang bansa, ang mga mandirigma ay gumagamit ng paghinga upang i-channel ang isang enerhiya na tinatawag na ki, na nagpapahintulot sa kanila na gumamit ng hindi kapani-paniwalang mga diskarte. Napansin ng batang babae ang pag-espiya sa kanya ni Lloyd, kaya nagpasya siyang magpakilala, ngunit ipinaalala sa kanya ni Grimm na hindi siya dapat matuklasan bilang ang ikapitong prinsipe. Napagtanto ni Lloyd na tama siya, ngunit tumatakbo na ang dalaga patungo sa kanya, at naghahanda itong labanan siya. Ngunit nakikita natin na binago niya ang kanyang hitsura, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Robert. Nalaman natin na gumamit siya ng illusion spell, ngunit maaari lang itong mag-transform sa kanya sa mga taong nakita na niya, kaya ginamit niya ang double incantation para pagsamahin ang kanyang hitsura kay Albert. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang tao, isang Class B adventurer, at hindi siya makapaniwala kung gaano siya kagwapo. Iniisip niya na pagkatapos ng 18 taon ng pagsasanay, sa wakas ay nakilala niya ang isang taong gusto niyang makasama, kaya nagpasya siyang gawin itong kanyang kasintahan. Ipinaliwanag ni Lloyd na naghahanap lang siya ng dungeon, kaya agad itong nag-alok na tulungan siya. Nakarating sila sa isang dungeon, at tinalo ni Tao ang lahat ng halimaw para sa kanya. Iniisip kong humanga siya sa lakas nito, ngunit mas interesado siya sa makintab na mga bato sa dungeon. Nagpasya silang magpahinga para kumain, at tinanong siya ni Lloyd tungkol sa ki, kaya nagulat siya na alam niya ito, dahil hindi ito kilala sa kontinenteng ito. Ipinaliwanag niya na ang ki ay umiikot sa pamamagitan ng paghinga, na nagbibigay daan sa gumagamit nito na makakuha ng supernatural na kapangyarihan. Binanggit niya na nangangailangan ito ng maraming pagsasanay, at bigla niyang napansin na nagsasanay siya, ngunit nakakaramdam siya ng sakit sa kanyang mga baga. Tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya, kaya ipinaliwanag niya na sinubukan lang niyang kopyahin ang ginawa niya. Nag-aalala siya, dahil tila nag-aapoy ang kanyang baga, ngunit hindi niya ito pinapansin, at sinubukang muli dahil nakaramdam siya ng enerhiyang kakaiba sa mana.
Sa palagay niya ay magagamit niya ito upang mapabuti ang kanyang magic, at napagtanto ni Tao na talagang interesado siya, kaya nagpasya siyang turuan siya tungkol sa ki. Natamaan siya sa kagwapuhan nito, at sinabihan niya itong panatilihin ang kanyang paghinga hanggang sa makalabas sila sa dungeon. Bumalik tayo kay Grimm, na nag-iisip na si Lloyd ay kakaiba sa pagkakaroon ng magandang buhay sa kastilyo, at walang pakialam dito. Ngunit biglang sumulpat si Siltha sa kanyang likuran, kaya siya ay nag-aalala. Patuloy na tinatalo ni Tao ang mga halimaw, at ipinaliwanag niya na pinatay niya ang boss ng dungeon gamit ang key burst. Malapit na silang mangolekta ng reward, ngunit sa palagay niya ay hindi sila makakahanap ng magandang kayamanan sa loob ng chest dahil napakadali ng dungeon. Si Lloyd ay nabighani sa treasure chest, at sinabi ni Tao na sanay na siya sa paghinga, sa pag-iisip na napakagaling niya na maging ang kanyang lolo ay aprubahan siya bilang kanyang kasintahan. Nagpasya silang buksan ang chest ngunit may biglang umatake sa kanila, kaya't iniligtas siya ni Lloyd, habang lumilitaw ang isang leech. Nagtataka si Lloyd kung nasaan ang leech, ngunit tiniyak niya sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala, kaya dapat lang na umalis siya sa dungeon habang nakikitungo siya dito. Ipinaliwanag niya na gusto niyang makita ang labanan, ngunit bigla siyang inatake nito, pinalipad siya, dahil gusto niyang iligtas ang kanyang buhay. Inaatake siya ng leech, ngunit umiwas siya. Nagtataka kung ano ang ginagawa ng isang leech sa mababang antas ng dungeon, dahil kahit na ang mga elite adventurer ay nahihirapang talunin ito. Umaasa siyang makakaabala ng sapat na oras para makatakas si Lloyd, habang patuloy itong lumilipad, iniisip na marami pa siyang kailangang matutunan. Ginagamit niya ang kanyang barrier para tulungan siyang makabawi, iniisip kung magiging okay siya, at tinanong niya kung ano ang iniisip ni Grimm, ngunit kakaiba ang kanyang kinikilos, na nagmamakaawa sa kanya na bumalik sa kastilyo. Samantala, pinipigilan ni Tao ang leech, ngunit sa tingin niya ay mamamatay na siya. Napansin ng leech na ginagamit niya ang key, at binanggit niya na natalo niya ang isang taong gumamit ng discarding ito noon, ngunit sa tingin niya ito ay walang iba kundi isang mababang anyo ng magic. Ibinunyag niya na kinakain niya ang mga kaluluwa ng mga adventurers na humahamon sa dungeon, at ito ay nagpapahintulot sa kanya na nakawin ang kanilang mga kakayahan, ngunit sa palagay niya ay hindi siya karapat-dapat na lamunin. Iniisip niya kung mas may kakayahan si Lloyd kaysa sa kanya, dahil nagawa niyang iwasan ang biglaang pag-atake. Napagtanto ni Tao na kapwa si Lloyd at ang leech ay naghahangad ng kaalaman, ngunit sila ay ganap na kabaligtaran ng isa't isa, dahil nakikita ni Lloyd na kahit ang pinakamaliit na bagay ay kawili-wili. Masaya siya na nakita ni Lloyd na kahanga-hanga ang key, at iba siya sa ibang tao sa bansang ito, na itinuturing ang key bilang isang mababang pamamaraan. Sa tingin ng leech ay nagsasalita siya ng walang kaparirakan, ngunit bigla siyang inatake ni Tao, kaya pinuprotektahan niya ang kanyang sarili gamit ang isang barrier. Pero patuloy na umaatake, sinasanay daw niya ang kanyang ki simula bata pa siya, at isinuko niya ang lahat para sa martial arts, kaya hindi siya nagkaroon ng boyfriend. Nagawa niyang basagin ang barrier ng leech, at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para salakayin siya ng isang pagsabog ng ki, ngunit siya ay napagod, hindi maigalaw ang kanyang katawan, at natuklasan niya na ang leech ay nagawang umiwas. Sinabi niya sa kanya na napakahina niya para talunin siya, at binanggit na sinayang niya ang kanyang buhay. Siya ay nagcast ng kanyang spell, binasag ang lupa. Ngunit bigla itong nagsimulang masira, at nakita nating pinuprotektahan siya ni Lloyd gamit ang kanyang barrier, na humihiling sa kanya na hayaan siyang pumalit sa kanya, dahil nagmamadali siya. Ang leech ay nagsimulang magcast ng kanyang spell, pero biglang sumulpat si Lloyd sa likod niya, kaya nagtataka siya kung paano ginamit ni Lloyd ang magic nang hindi bumibigkas ng enchantment. Napagtanto ni Tao na ginagamit niya ang key, at sinimulan siyang atakehin ng leech, ngunit nakatuon siya sa paggamit ng key at magic. Patuloy siyang nagsasanay sa kanyang mga diskarte habang inaatake siya ng leech, ngunit napagtanto niya na ang kanyang barrier ay pumipigil sa kanya sa pagkuha ng hangin. Kaya tinatanggal niya ang barrier, ngunit iniisip ng leech na nagawa niyang sirain ito. Naglunsad siya ng pinagsamang pag-atake, ngunit ginamit ni Lloyd ang kanyang ki para iwasan ito, at sa wakas ay nagawa niyang pagsamahin ang mana at ki, gamit ito para pigilan ang mga pag-atake ng leech, ngunit sa palagay niya ay hindi ito sapat na malakas. Nakatuon siya sa ki, inaatake ang leech ng mga pagsabog ng ki, at ang leech ay nagtataka kung paano niya nagagawang umatake ng walang enchantment, iniisip kung ang isang ki technique ay maaaring maging napakalakas. Nagagawa ni Lloyd na pagbutihin ang kanyang diskarte, at nagawa niyang talunin ang leech sa pamamagitan ng pagputol sa kanya sa kalahati, kaya iniisip ni Tao na siya ay kamangha-mangha. Kinukolekta nila ang gantimpala ng dungeon, at nabigo si Tao, ngunit hiniling ni Lloyd na itago ito, dahil tila may enchantment ang kutsilyo. Ang dungeon ay biglang nagsimulang gumuho, habang ipinaliwanag ni Tao na nangyayari ito pagkatapos makuha ang kayamanan.
Iniisip ni Lloyd na ang chest ang talagang core ng dungeon, at ipinaliwanag nito na nananatili ito sa ilalim ng lupa hanggang sa may maghulog ng magic item. Kaya sinisipsip nito ang bagay, at lumilikha ng isang dungeon sa paligid nito upang mang-alap ng higit pang mga mahiwagang bagay mula sa mga adventurer. Sa tingin niya ito ay isang magandang pagkakataon, ngunit naisip ni Tao na dapat silang umalis ng mabilis, at sa wakas ay nagawa niyang mabunot ang chest, ngunit halos madurog sila sa kamatayan. Hanga si Tao sa kanya, ngunit tinanong siya kung bakit hindi siya gumamit ng magic, at sa tingin niya ay pinoprotektahan niya ang kanyang karangalan. Ngunit ipinaliwanag ni Lloyd na tila masaya ito, at napagtanto niyang kailangan niyang bumalik, kaya nagsimula siyang lumipad. Ibinunyag niya na gumamit siya ng lihim na pamamaraan na tinatawag na Keyblade, at nabanggit niya na hindi siya sapat na malakas para gamitin ito, kaya nangako siyang pagbutihin. Nagsimula siyang lumipad palayo, at gusto niyang maging sapat na mabuti para sa kanya, ngunit napagtanto niya na maaaring hindi na niya ito makikita muli. Bumalik si Lloyd sa kastilyo, at nakita niyang binugbog si Grimm sa sahig. Natroma siya kay Sylpha, at nalaman natin na binugbog siya nito sa sparring match nila, iniisip na humihina na si Lloyd. Kaya siya umiiyak, nagtatanong kay Lloyd kung bakit hindi siya bumalik kanina, at si Grimm ay naiinis na siya ay nagdusa para kay Lloyd upang makakuha ng isang walang kwentang kutsilyo, ngunit tinitiyak sa kanya ni Lloyd na ito ay isang tunay na kayamanan. Inilagay niya ito sa mainit na tubig, at kinukuskus ang ibabaw nito, ipinapaliwanag na ito ay nilagyan ng mana essence, na isang catalyst para sa mga enchantment, at napagtanto niya na ito ay enchanted ng boost power. Nagtataka si Grimm kung makakagawa siya ng mga enchantment, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay isang mahirap na pamamaraan upang matutunan, at ang kakanyahan ay mawawala kasama ang sandata kung siya ay nabigo. Kaya nagpasya siyang pag-aralan ang asensya upang lumikha ng isa sa kanyang sarili, at gumamit siya ng purification magic, at natuklasan nila ang recipe para sa mana essence. Napagtanto ni Lloyd na ito ay gawa sa langis, pilak, at hematite. Ngunit iniisip ni Grimm na mahirap itong makuha, dahil ginawa ito gamit ang monster core. Ngunit binanggit ni Lloyd na mayroon na silang core ng mga dungeon, kaya kailangan lang nila ng pilak at langis, at ilang mga armas na maaari nilang subukan sa mga enchantment. Pumunta si Lloyd sa hari para humingi ng mga pilak na barya, at binigyan siya ng kanyang ama ng isang bag na puno ng mga iyon, kaya masaya siyang umalis, ngunit sa tingin ng hari ay mahinhin ang kanyang anak na humihingi lamang ng mga pilak na barya. Tinutunaw ni na Lloyd at Grimm ang mga barya, at nakita natin si Lloyd na nakikipaglaban kay Sylpha. Ibinibigay niya ang lahat, gamit ang sprint spell para elapit ang distansya, at binabago ang lupa para mawalan siya ng balanse. Naghahanda siyang patamaan siya, ngunit nawala siya, at natalo siya. Binibigyan niya siya ng langis bilang bahagi ng kanilang kasunduan, ngunit ipinaalala ni Lloyd sa kanya na ang deal ay makuha lamang ang langis kung matamaan siya. Ngunit ipinaliwanag niya na masaya siya ngayon, dahil nag-aalala siya pagkatapos ng kanyang kakilakilabot na pagganap kahapon, iniisip na nagkakaroon lamang siya ng masamang araw. Tumakbo si Lloyd, at sinimulan niyang paghaluin ang mga sangkap para sa enchantment. Humingi siya ng mga armas kay Albert upang subukan ang mga enchantment, dahil napapalibutan siya ng mga gwardya, at iniisip niya kung may gustong magbigay ng armas sa kanyang nakababatang kapatid. Pero ayaw ibigay ng mga gwardya ang mga armas na binili nila sa isang bata, dahil bihira lang gumana ang enchantment magic, pero wala silang choice kaya binigay nila ang kanilang mga armas. Sinimulan ni Lloyd na i-enchant ang kanilang mga sandata, at nagulat si Grimm na sumulat siya ng maraming layer ng spell. Ngunit nagdudulot ito ng pagkabasag ng bakal, dahil hindi nito kayang hawakan ang mga enchantment. Si Lloyd ay nagsimulang muli, ngunit ang mga sandata ay patuloy na nababasag, at ginugugol niya ang buong gabi sa paggawa nito. Pinuntahan niya si Albert para ipakita sa kanya ang mga espada, ngunit inamin niya na 50 lamang sa 120 na espada ang kanyang nagawa. Naalala ni Lloyd na nakapag-enchant siya ng 80, pero sinubukan pa niyang lagyan ng spells kaya nauwi sila sa pagkabasag. Ngunit humanga si Albert dahil 10% lang ang success rate ng pinakamahuhusay na enchanter, kaya napagtanto niya na sobrang talented ni Lloyd. Ngunit iniisip ng isa sa mga gwardya na siya ay nagsisinungaling, at malamang na ibinigay niya ang mga espada ng walang anumang enchantment, ngunit ang espada ng gwardya ay tumagos sa kaluban. Humanga si Albert sa isa sa mga sandata, at gustong makita ni Lloyd na ginagamit ang mga espada. Kaya ipinaliwanag ni Albert na inutusan sila ng hari na manghuli ng isang halimaw, sinabing maaari siyang sumama sa kanila. Nakita natin si Sylpha na nagmamaneho ng karwahe, at ang mga prinsipe ay nasa loob upang manghuli ng halimaw. Excited si Lloyd, dahil hindi siya madalas lumalabas ng palasyo, at gusto niyang makitang ginagamit ang kanyang mga espada. Nagpapasalamat si Sylpha kay Albert sa pagpayag niyang samahan sila, at ipinaliwanag niya na ayaw niyang mag-alala siya kay Lloyd.
Sa tingin niya natural lang dahil teacher at guard siya ni Lloyd, pero iniisip ni Albert kung may iba pa ba itong nararamdaman para sa kanya. Kaya't binunot niya ang kanyang espada, at natatakot si Albert para sa kanyang kaligtasan, ngunit naramdaman niya ang kanyang mga kaaway sa malapit, at sila ay inaatake ng isang grupo ng mga kobold, habang nanunumpa ang mga sundalo na ipagtanggol si Albert. Mukhang natatakot si Lloyd, ngunit alam ni Grimm na siya ang unang nakaalam na mapansin sila, at nalaman natin na itinuro sa kanya ni Tao ang isang key technique na nagbibigay daan sa kanya upang maramdaman ang lahat ng bagay sa paligid niya. Ito ay isang pangunahing pamamaraan ng key, ngunit napaka-epektibo, at sa palagay ni Grimm ay nagiging mas nakakatakot siya sa bawat araw. Pinapanood niya ang laban, at ang mga gwardya ay hindi makapaniwala kung gaano katalim ang kanilang mga sandata, dahil ito ay tumatawid sa mga kobold na parang papel, kaya't napagtanto niya na ang enchantment ay gumana. Sinabi ni Albert sa lahat na ito ang kapangyarihan ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki, at iniisip din ni Sylphe na siya ay hindi kapanipaniwala, habang siya ay nakatayo sa tuktok ng isang tumpok ng kobolds, ngunit sinabi niya na hindi niya kailanman ginaya ang kanyang sandata. Sinubukan ng isa sa mga kobolds na salakayin si Lloyd, ngunit iniligtas siya ni Tao, na tumakbo dito sa sandaling nakaramdam siya ng presensya, at nabigla si Lloyd nang makita siya. Napansin niyang ginagamit niya ang paghinga ng key, kaya naisip niyang si Lloyd iyon, napagtanto na kamukha niya si Robert, kaya naghinala siya, ngunit sinabihan siya ni Sylphe na umatras. Nagsimulang magkaharap ang dalawa, kaya sinubukan ni Albert na pigilan ang away, at inanyayahan si Tao na magkampo sa kanila. Nagkampo sila malapit sa isang lawa, habang ipinakilala ni Albert ang kanyang sarili bilang pangalawang prinsipe ng Salam, at hindi makapaniwala si Tao na siya ay isang prinsipe. Iniisip niya na magkamukha din sila ni Robert, ngunit pakiramdam niya ay may presensya si Lloyd na mas katulad ni Robert. Kaya sinimulan niyang hanapin siya, at sinumpa ni Lloyd ang kanyang sarili sa paggamit ng key, dahil hindi niya akalain na lilitaw ito. Iniisip ni Grimm na hindi siya makakapigil, o magmumukha itong kain na hinala, kaya nagpa siyang magtago sa tent, ngunit nahanap niya si Sylphe na nagpapalit ng damit. Nagtataka siya kung bakit siya nasa kanyang tolda, at sinabi niya sa kanya na sila ay matutulog ng magkasama, dahil siya lamang ang maaaring magprotekta sa kanya. Sa tingin ni Lloyd ay hindi na kailangan, at sinubukang umalis, ngunit pinigilan niya ito, dahil ayaw niyang makita niya si Tao. Ngunit bigla siyang sumulpat na hinahanap si Robert, kaya binato siya ni Sylphe ng kutsilyo. Pumunta sila sa labas, habang si Sylphe ay humihingi ng tawad kay Tao, na nagpapaliwanag na nakaramdam siya ng isang tanga. Kaya nagsimula silang magtalo, at lumabas si Lloyd. Nahanap niya si Albert, na nagsasabi sa kanya na dinudurog niya ang kanilang mga puso, at hiniling sa kanya na mag-ingat, dahil maaaring nakakatakot ang mga babae. Napagtanto ni na Sylphe at Tao na pinagmamasdan sila ng mga sundalo, kaya binugbog nila sila. Ipinaliwanag ni Tao na siya ay tinanggap upang ibalik ang isang sinaunang templo, at napansin ni Lloyd na nasa tuktok ito ng burol, ngunit sinabihan lang siya ni Sylphe na umalis. Pinigilan siya ni Albert na sinasabing mapanganib na pumunta ng mag-isa, at sa palagay niya ay kapaki-pakinabang ang kanyang kakayahan sa pagtuklas. Kaya hiniling niya sa kanya na sumama sa kanila hanggang madaling araw, ngunit isang lobo ang biglang lumitaw. Napagtanto nilang ito ang halimaw na hinahanap nila, isang bearwolf, at naghahanda ang mga sundalo para labanan ito, habang pinoprotektahan ni Sylphe si Lloyd. Nasa sabik siyang makita ang bearwolf, ngunit napansin niyang nakatingin si Grimm sa templo, at tila pamilyar ito sa kanya. Sumama rin si Tao sa laban, at nagpasya si Albert na sumali sa labanan, na nagcast ng spell na pinalakas ng espada na enchanted ni Lloyd. Inaatake niya ang halimaw, pinatay ito sa isang hit, kaya pinuri ng lahat si Albert, ngunit alam niyang nakatulong sa kanya ang mga enchantment ni Lloyd na talunin ito, kaya pinuri niya si Lloyd, na nagtala na gumana ang mga dagdag na enchantment sa kanyang espada. Ngunit naalala ni Grimm na mayroong isang demonyong nakasilyo sa templong iyon, at muling bumangon ang bearwolf, nang biglang lumitaw ang isang grupo ng mga halimaw. May lumalabas sa bibig nito, at ito ay isang demonyo na nagngangalang Pazo, na nagsasabi sa kanila na mamamatay sila sa pananakit sa isa sa kanyang mga alipores. Inatake sila ng mga halimaw, at natamaan ni Albert ang isa sa mata, ngunit mabilis itong gumaling. Iniligtas siya ni Tao, ngunit ang mga halimaw ay patuloy na nagbabagong buhay, at sa tingin nila ang demonyo ang nasa likod nito. Ipinaliwanag ni Grimm na inililipat ni Pazu ang kanyang mana para kontrolin ang mga halimaw, at itinatransmute niya ang kanyang mana sa kanila, na nagpapahintulot sa kanila na muling makabuo, kaya hindi matatapos ang laban maliban kung matatalo nila siya. Ngunit mas interesado si Lloyd na malaman ang tungkol sa transmutation ng mana, at sinabi sa kanya ni Grimm na hindi ito ang oras para doon, dahil lahat ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Ngunit iniisip ni Lloyd na magiging maayos sila, at inutusan niya si Grimm na turuan siya.
Inamin ni Pazzo na ang ilan sa kanila ay may talento, ngunit karamihan ay nabubuhay lamang salamat sa kanilang mga sandata. Ngunit sa tingin niya ay si Lloyd ang pinakamasama, kaya sinimulan niya itong insultuhan, at nagalit si Silpha. Nararamdaman ni Tao ang kanyang aura, habang humihingi siya ng pahintulot kay Lloyd na lumaban, at sinabihan siya nito na gawin ang anumang gusto niya. Nakatayo siya sa harap ni Pazzo, at iniisip niya kung gusto niya itong pagsilbihan. Ngunit ipinaliwanag niya na nababagabag siya sa masamang amoy nito, na sumisira sa sariwang hangin ni Lloyd, kaya nagpasya siyang patayin siya. Ngunit sa palagay niya ay hindi nila kayang talunin ang kanyang mga alipores, dahil patuloy silang magbagong buhay hanggat patuloy niyang inilalagay ang kanyang mana sa kanila, at ang mga demonyo ay walang kakulangan sa mana. Sa tingin niya siya ay nanginginig, ngunit binanggit niya na siya ay may kaila-hilakbot na hininga, kaya siya ay naging galit na galit, at sinubukan niyang atakihin siya. Ngunit nagawa niyang makatakas, at hiniwa niya ang kanyang mga binti, na nagsasabing hindi siya makakasabay sa kanya. Ngunit binago niya ang kanyang mga binti, at napagtanto ng iba na ang mga halimaw ay naging matamlay, kaya iniisip nila na mayroon silang pagkakataon kung patuloy na sinisira ni Silpha si Pazzo. Tinuturuan ni Grimm si Lloyd kung paano i-transmute ang kanyang mana, ngunit ipinaliwanag nito na ito ay isang maselan na proseso, iniisip na may talento si Pazzo para dito, dahil kahit na ang mga demonyo ay nahirapang gamitin ito. Ngunit natuklasan ni Grimm na natutunan na ni Lloyd ang pamamaraan, dahil maaari niyang hubugin ang anyo at kulay ng kanyang mana. Patuloy na nakipaglaban si Pazzo laban kay Silpha, at hinawakan niya ang isa sa mga enchanted sword, na nagpapakita na ipinagmamalaki niyang gamitin ang isa sa mga espada ni Lloyd. Sinimulan siya ni Pazzo na tinutuya, at tumakbo siya sa paligid niya, habang patuloy niyang iniinsulto si Lloyd. Kaya nagalit siya, at nagawang kainin siya ni Pazzo. Ngunit pinutol niya siya mula sa loob, at pinamamahalaang tanggalin ang kanyang ulo. Inihiwalay niya ang demonyo sa Beowulf, at natakot ang lahat na makita ito, habang ipinapahayag niya na hindi siya papayag na hawakan ito ang kanyang amo. Nagtagumpay sina Albert at Tao na talunin ang huling mga halimaw, ngunit nagsimulang tumawa si Pazzo, habang naglabas siya ng isang masamang essence sa hangin. Inutusan ni Albert ang iba na tulungan si Silpha, ngunit nahuli siya ng essence, at maging si Silpha ay bumagsak dahil dito. Naiinis si Pazzo, dahil sinira niya ang selyo ng templo isang siglo na ang nakalilipas, at natagalan siya upang lumikha ng mga minions na kakapatay lang nila. Nagpatubo siya ng 2 pares ng mga pakpak, at itinapon si Silpha sa lawa, habang sinusubukang bumangon ni Albert upang tulungan siya, ngunit napagtanto niyang wala na siya sa lakas. Ipinaliwanag ni Pazzo na ito ang kanyang miasma, sa pag-iisip na wala itong pagkakataon laban sa kanya. Ngunit kinukutya niya siya, sinasabi sa kanya na ang kanyang hininga ay mabaho, kaya siya ay nagalit, at siya ay inaatake si Silpha. Ngunit iniligtas ni Tao si Silpha, at mukhang hindi siya apektado ng miasma. Ngunit sinabi ni Silpha na hindi niya kailangan ng tulong, sinabihan si Tao na protektahan si Lloyd, ngunit sa huli ay nahimatay siya. Inamin ni Pazzo na siya ay isang mahusay na eskrimador, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi apektado si Tao ng miasma. Inaatake niya siya, ngunit hinawakan siya ng kanyang buntot, at tinamaan siya, iniisip kung kakayanin niya ang kanyang miasma, dahil sa pamamaraan ng kanyang paghinga, ngunit ang kanyang paghinga ay naputol ng atake. Nagtataka siya kung bakit hindi siya tumakas noong nagkaroon siya ng pagkakataon, iniisip na gusto niyang maging alagad niya, ngunit sinaktan niya ito, habang siya ay galit na galit. Ipinaliwanag niya na hinding-hindi niya pababayaan ang isang gwapong lalaki na nangangailangan, at sinaktan niya ito ng malakas na pagsabog ng ki. Sinusubukan niyang patatagin ang kanyang paghinga bago siya mag-counter-attack, ngunit isang halimaw ang umatake sa kanya mula sa likuran, at halos lamunin siya. Tinanong siya ni Pazzo tungkol sa gwapong lalaki na binanggit niya, sinabing puro basura lang ang nakikita niya sa lupa, at sa palagay niya ang tanging gwapo ay ang kanyang mga alipores, na laging bumabangon. Muli niyang inilabas ang kanyang miasma, at sa pagkakataong ito ay nakakaapekto ito sa kanya. Tinanong niya ito kung gusto niyang ialay ang kanyang buhay sa kanya, ngunit binanggit niya na nararamdaman niya ang presensya ni Robert, at ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob sa lahat ng oras na ito. Nagtataka si Pazzo kung sino ang kanyang kausap, kaya sinabi niya sa kanya na ang pinakadakilang hati sa lahat ng panahon ay darating upang talunin siya. Ngunit kinakain siya ng halimaw, at iniisip ni Pazzo na ang mga tao ay nakakaawa. Kinaila niya si Silpha palabas ng tubig, sa pag-aakalang magtatagal ito para makontrol niya ito. Ngunit ang kanyang lakas ay nagbibigay katwiran sa pagsisikap, at ipinagmamalaki niya na walang sinuman ang makakalaban sa kanyang dominasyon. Binanggit ni Lloyd na ito ang dahilan kung paano niya nakontrol ang mga Beowulfs, at kinumpirma niya ito, na ipinaliwanag na ang kailangan lang niyang gawin ay patayin ang kanilang mga magulang, at gamitin ang kanyang miasma upang palitan sila sa isip ng mga tuta.
Ngunit napagtanto ni Pazzo na may mali, nagtataka kung bakit casual na gumagalaw si Lloyd sa miasma. Hindi niya alam kung paano tumugon, at napansin ni Pazzo na tinatroto niya ang kanyang essence na parang wala lang. Napansin din niya si Grimm sa tabi niya, alam niyang demonyo siya. Ngunit nagtataka si Pazzo kung bakit kakaiba ang hitsura niya, tinatawag siyang isang kahihiyan. Kaya nagalit siya, sinabing magbibigay siya ng mga tip kay Pazzo bilang paggalang sa Demon Brotherhood, ngunit ngayon ay nagbago ang kanyang isip. Inutusan ni Pazzo ang mga Beowulf na salakayin sila, at nais ni Lloyd na gamitin ang pagkakataong ito upang subukan ang kanyang transmutation. Nagpasya siyang lumikha ng isang mabulaklak na bukid gamit ang kanyang mana, at naaalala ng mga Beowulfs ang pakiramdam ng pagmamahal ng ina, kaya pumanig sila kay Lloyd. Nagawa niyang alisin ang impluensya ni Pazzo sa kanila, at hiniling sa isa sa kanila na palabasin ang kanyang kaibigan, kaya nilabas ng Beowulf si Tao. Hindi makapaniwala si Pazzo na gumawa si Lloyd ng napakalaking field gamit ang kanyang mana, at napagtanto niyang isa siyang mahusay na sorcerer. Muli niyang sinubukang gamitin ang kanyang miasma sa mga Beowulfs, ngunit ipinaliwanag ni Grimm na hindi na ito gumagana, dahil naaalala na nila na pinatay niya ang kanilang mga magulang. Naglulunsad sila ng pinagsamang pag-atake kay Pazzo, at dahil dito ay nabitiwan niya si Silpha. Natutuwa si Lloyd na makita kung paano umaatake ang mga Beowulfs ng sama-sama, na natagpuan silang mas malakas kaysa noong sila ay mga puppet. Ngunit pinahinto ni Pazzo ang kanilang pag-atake, at sinimulan silang bugbugin, tinawag silang walang utang na loob. Galit na galit siya, at binanggit na walang laban si Lloyd para sa kanya, dahil kahit gaano karaming spells ang isang sorcerer, hindi siya mamamatay. Narinig na ito ni Lloyd noon, at ipinaliwanag ni Grimm na ang mga demonyo ay hindi pa napatay ng magic. Pero naniniwala si Lloyd na mahirap lang silang patayin, kaya gusto niyang subukan kung gaano kalaki ang magic para wakasan ang buhay ng isang demonyo. Si Pazzo ay natatakot sa mana ni Lloyd, at alam ni Grimm na siya ay nasa ibang antas. Iniisip na si Pazzo ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Mayroon siyang ilang mga spell sa isip upang subukan, at nasasabik na magawa ito ng walang anumang mga paghihigpit. Nagtataka si Pazzo kung bakit napakakapal ng kanyang mana, iniisip kung totoo ba ito, at sinubukan niyang mahuli si Pazzo, ngunit umiiwas siya sa barrier. Napagtanto niya na gusto siyang ilagay ni Lloyd sa isang holo upang gawing test subject siya, at tumakbo siya, habang patuloy na sinusubukan ni Lloyd na hulihin siya ng mga barrier. Nagtataka si Grimm kung gaano karaming mga spell ang kayang ibigay ni Lloyd, at ipinaliwanag niya na kaya niyang gumawa ng 20 spells ng sabay-sabay, ngunit mas marami pa siyang magagamit sa tulong ni Grimm. Kaya sumanib siya kay Lloyd, at lumikha sila ng hindi mabilang na mga barrier na may nakakabaliw na bilis. Pumunta si Pazzo sa tubig upang makatakas, ngunit patuloy na dumarating ang mga barrier, habang iniisip niya kung paano nagagawa ni Lloyd ang mga spells ng napakabilis. Siya ay lumabas sa tubig, ngunit nakulong ng isang spell na tinatawag na Dimensional Unclosure. Napagtanto niya na hindi siya makakatakas, at nagtataka si Lloyd kung bakit siya nag-aalala, dahil hindi dapat gumana ang magic laban sa kanya. Naalala niya na pinatay ni Pazzo ang mga magulang ng Beowulfs, at nagsagawa pa siya ng mga eksperimento sa kanila, kaya hindi siya maaaring magreklamo tungkol sa kung ano ang susunod na gagawin ni Lloyd. Ginagamit niya ang kanyang high-speed casting, kaya naging desperado si Pazzo at nagsimulang magmakaawa para sa kanyang buhay. Ngunit naghahanda si Lloyd na atakihin siya gamit ang 4 na elemento, at nabigla si Pazzo, dahil hindi pa siya natamaan ng ganitong klase ng magic dati, kaya may pagkakataon na mamatay siya. Nagsimulang mag-cast si Lloyd ng 240 spells kada minuto, at nagpasya siyang gawin ito sa loob ng 30 minuto, ngunit napagtanto niya na huminto si Pazzo sa pagtugon pagkatapos ng 5 minuto. Sa tingin ni Grimm ay dahil sa stress na idinulot ng maraming spell sa kanya, at iniisip ni Pazzo kung paano siya nabigo ng ganoon kadali pagkatapos ng isang siglo ng paghahanda. Nagkamalay si Albert at ang iba pa kaya naman sinubukan ni Lloyd na mag-isip ng dahilan. Pinuntahan niya si Albert, at sinabi ni Grimm kay Pazzo na ayaw ng mga tao na sumunod sa mga pinuno, sinabing mas gusto nilang gumugol ng oras sa mga taong nag-e-enjoy lang sa kanilang sarili, at iniisip na ito ang dahilan kung bakit patuloy na dinadagsa ng mga tao si Lloyd. Nagtataka si Pazzo kung natalo siya dahil hindi siya nagsasaya, at nagpasya na ipagkatiwala ang kanyang ambisyon kay Grimm, na kumakain ng kanyang labi, na nagpapataas ng kanyang mana. Pinapanood niya si Lloyd habang ipinapaliwanag niya na natalo ni Robert ang demonyo, at naisip ni Grimm na kakailanganin ng higit pa para matalo siya. Bumalik sila sa lungsod, at binabati ng hari si Albert para sa kanyang tagumpay, tinanong siya tungkol sa mga adventurer na tumulong sa kanya. Kaya ipinaliwanag niya na umalis si Robert bago sila magising, at sinundan siya ni Tao, kaya naging interesado ang hari sa kanyang lakas.
Ngunit binanggit ni Albert na si Lloyd ang may pinakamalaking kontribusyon sa panghahunting, dahil sila ay nakaligtas lamang salamat sa kanyang mga armas, kaya't hiniling niya sa hari na isaalang-alang siya bilang kahalili. Nagtataka ang hari kung bakit gusto ni Albert ng isa pang kakumpetensya, kaya ipinaliwanag niya na gusto niya lamang ang pinakamahusay para sa imperyo. Tinanggap ng hari, at tinanong niya si Lloyd kung gusto niyang ituring na kahalili, ngunit mapagpakumbaba siyang tumanggi. Tumabas si Lloyd, at gustong makipaglaro sa kanya ng isang bearwolf. Nalaman natin na sinundan siya nito pabalik, at napansin niya kung gaano ito kakyot. Ngunit nagseselos si Grimm, kaya nagbago ang kanyang hitsura, at mukhang nagustuhan ito ni Lloyd. Ngunit dumating si Silpha, kaya itinago niya si Grimm sa bearwolf. Sinabi niya kay Silpha na ang pangalan nito ay Shiro, at gusto niyang turuan siya ng mga bagong trick, ngunit hindi siya sigurado kung paano ito gagawin. Ipinaliwanag ni Silpha na ginagamit ng Monster Tamers ang kanilang mana para magturo ng mga kamanghamanghang trick, ngunit iniisip ni Grimm kung paano binigay ni Lloyd ang trono, at itinuturing siyang isang totoong magic maniac. Pinagmamasdan siya ni Albert at ng hari, at sa tingin ng hari ay mahinhin siya, ngunit hindi sigurado si Albert kung ganoon nga ang kaso, at marahil ay masyadong maliit para sa kanya ang titulo ng hari, kaya nagpa siya ang hari na bantayan siya. Nagbigay si Lloyd ng mga simpleng utos, at sinunod siya ni Shiro. Ngunit inihayag niya na si Shiro ay nahihirapang sundin ang mga komplikadong tagubilin, dahil gumagamit siya ng command spell. Ngunit nalilito si Shiro, dahil hindi niya naiintindihan ang mga tagubilin ni Lloyd. Napagtanto ni Lloyd na kailangan niyang matuto mula sa isang dalubhasa sa halimaw, at iniisip niya ang tungkol sa kanyang kapatid na babae na nagngangalang Alice, na nagpaamo ng maraming halimaw. Kaya nagpa siya si Lloyd na bisitahin siya, napagtanto na ang kanyang tore ay napapaligiran ng mga palakaibigang halimaw. Ngunit bigla itong kumapit sa kanya, sinasabing natutuwa siyang makita siya, at hinahalikan pa niya ito. Dumating ang katulong niyang si Eris, tinatanong siya kung bakit niya ito hinalikan. Kaya ipinaliwanag niya na nakita niyang cute siya, at nagsimula siyang makipaglaro kay Shiro, na kinilala siya bilang isang bearwolf. Binanggit niya na maaari siyang kumonekta sa mga halimaw sa pamamagitan ng kanyang instincts, ngunit nagmumungkahi si Silpha na umalis, sa pag-aakalang si Alice ay hindi maaaring magturo ng anuman kay Lloyd, dahil tila hindi niya naiintindihan ang konsepto ng mana. Ngunit hiniling niya sa kanya na ipakita sa kanya ang isa sa kanyang mga halimaw, at isang lobo ang biglang lumitaw sa kanyang likuran, habang inihayag niya na ang pangalan nito ay Liru. Kinikilala ito ni Lloyd bilang isang high-class na bearwolf, at hindi siya makapaniwala na nakalapit ito sa kanya nang hindi na-detect, napagtanto na nakapag-issue si Alice ng command habang nakikipag-usap ito sa kanya. Sa tingin niya ay masalimuot ang mga utos nito, dahil lumapit ito sa kanya nang nakatalikod siya, kaya napagtanto niyang maaari siyang matuto mula sa kanya. Hiniling niya sa kanya na turuan siya kung paano makipag-usap sa mga halimaw, kaya pinayuhan niya itong gawin ito ng may pagmamahal, na sinasabing ito ang susi sa pag-unawa sa mga halimaw. Ngunit iniisip ng lahat na walang saysay ang kanyang payo, at iniisip ni Eris na magagawa niya lamang ito dahil sa kanyang likas na talento, ngunit sinasabi niya na kahit sino ay maaaring matuto ng kanyang kakayahan. Naniniwala si Lloyd sa kanya, at naisip ni Silpha na nagsisimula na siyang magpakita ng interes sa pag-ibig, kaya nasasabik siya, na iniisip na lumalaki siya sa isang lalaki. Napagtanto niya na hindi kailangan ni Silpha na mag-issue ng mga utos sa mga hayop, dahil ibinabahagi niya ang kanyang mga saloobin sa kanila, na nagpapakita na naramdaman niyang umaagos ang mana mula sa kanyang ulo. Nagpasya siyang subukan ito, na nagbabahagi ng isang mental na imahe kay Shiro, na biglang nagsimulang tumakbo sa paligid niya, bago tumalon sa hangin. Kaya napagtanto ni Lloyd na gumana ito, at hindi makapaniwala si Eris, napagtanto na natutunan na niya ang pamamaraan ng Monster Tamer. Ngunit sa palagay ni Alice ay walang kasamang panlilinlang, na nagsasabi na ito ay tungkol sa pag-ibig. Ngunit ipinaliwanag niya na ang pag-ibig ay isang mahalagang bahagi lamang nito, na nagsasabing imposibleng makabisado ang pamamaraan ng walang pakiramdam ng empatiya. Bigla niyang naramdaman ang paglapit ng mga hayop, at kumapit sa kanya si Alice. Pero nakasynchronize pa rin siya sa mga hayop, kaya nauwi sa gulo. Pagkatapos nito, nakita natin si Lloyd na nakasakay kay Shiro, habang binabanggit niya na maaari na siyang kumonekta sa mga halimaw. Inaanyayahan siya ni Silpha na magsanay kasama niya, ngunit dumating si Albert, sinabing kailangan niyang makausap si Lloyd. Kaya nagsimula silang mag-away sa kanya, at nagpasya siyang sumama kay Albert, na nagpakilala sa kanya sa ika-4 na prinsipe, si Diane. Pumunta sila sa isang forge kung saan ipinahayag ni Diane na alam niya ang tungkol sa enchanted sword ni Albert, sa pag-iisip na hindi kaya ni Lloyd na gawin ito, kaya nagpa siya si Diane na subukan siya.
Ipinaliwanag ni Albert na si Diane ay isang panday, at naglakbay siya sa bansang Bartram upang ituloy ang kanyang passion, ngunit sinabihan lang niya si Lloyd na simulan ang pag-enchant sa kanyang espada. Kaya nagtatrabaho siya sa sandata, gaya ng sinabi ni Diane na ang enchantment ay itinuturing na isang advanced na kasanayan, at kahit na ang pinakamahusay na enchanter sa Bartram ay nakikipagpunyagi upang mapahusay ang isang espada. Kaya hindi siya naniniwala na magagawa ito ni Lloyd, ngunit pinahusay niya ang sandata, at si Diane ay hindi makapaniwala, napagtantong puno ito ng mga advanced na spells, kaya napagtanto niya na si Lloyd ang tunay na henyo. Inaasahan niyang makatrabaho si Lloyd, at ibinunyag niya na gusto niyang likhain ang Ultimate Sword, sa pamamagitan ng pagpapa-enchant kay Lloyd ng bakal habang pini-forging niya ito. Nalaman natin na sinubukan niyang mag-aral ng magic, ngunit wala siyang talento para dito, kaya gusto niyang lumikha ng isang sandata na magbibigay daan sa lahat na mag-spell sa pamamagitan lamang ng pag-indayog nito. Pumayag si Lloyd na tulungan siya, dahil gusto niyang maranasan ang proseso ng produksyon, at nagsimula silang gumawa ng sandata, habang tinatanong niya si Diane kung anong uri ng spell ang kanilang gagamitin. Nais ni Diane na lumikha ng isang espada na nagshushoot ng apoy, ngunit alam niya na ang spell ng apoy ay may komplikadong formula ng pagkakast, kaya hindi ito kakayanin ng sandata. Ngunit nagpa siya si Lloyd na subukan ito, at nabasag ang bakal, kaya napagtanto niya na kailangan niyang baguhin ang formula. Nagpa siya silang subukang muli, ngunit patuloy silang nabigo, at sinimulan ni Lloyd na sisihin ang sarili, sa pag-iisip na may mali sa kanyang pamamaraan. Ngunit ibinunyag ni Diane na bumili siya ng murang mana essence, at gumamit si Lloyd ng purification magic, na pagtanto na kulang ito ng hematite, kaya hindi ito sapat para sa mga high-level na enchantment. Iminumungkahi ni Sylpha na pumunta sa isang dungeon upang kumuha ng hematite, at hindi makapaniwala si Lloyd na sinasabi niya ito, dahil hindi siya pinapayagang maglakbay sa labas. Ngunit inihayag niya na binigyan siya ng pahintulot ng hari, iniisip na kailangan niyang malantad sa labas ng mundo. Pumunta sila sa Adventurers Guild, kung saan binati sila ng isang batang babae na nagngangalang Katerina, at binigyan niya si Lloyd ng registration form. Kaya pinunan niya ito, habang ipinapaliwanag niya na ang isang bolang kristal ay susukatin ng kanyang kapangyarihan, na sinasabing ito ang magpapasya sa kanyang ranggo bilang isang adventurer. Nalaman natin na ginamit ito ni Lloyd noong nakaraang buhay niya, at natatakot siya na baka sumabog ito kapag sinubukan itong sukatin ang kanyang buong kapangyarihan. Kaya nagpa siya siyang sugpuin ang kanyang mana habang hinawakan niya ito, at inuri siya nito bilang E-rank adventurer. Pinagtatawanan siya ng iba pang mga adventurer, iniisip na nakakaawa siya, ngunit napagtanto ni Katerina na ang kanyang magic rating ay hindi kapani-paniwala, sa pag-iisip na siya ay kasing lakas ng isang bihasang sorcerer. Pero nalaman natin na 1% lang ng kabuoang lakas niya ang ginagamit ni Lloyd, kaya inaasahan niyang mas mababa ang resulta. Ikinumpara ni Katerina si Lloyd sa isang maalamat na adventurer na tinatawag na Silver Blader, na biglang nawala matapos linisin ang hindi mabilang na mga dungeon. Ngunit ito ay nagpapagalit sa mga adventurer, sa pag-aakalang wala siya kumpara sa kanya. Gusto ni Sylpha na tanggapin ang isang dungeon quest, ngunit ipinaliwanag ni Katerina na kailangan nila ng kahit isang B-rank adventurer sa party, at hiniling ng isa sa mga adventurer si Sylpha na lumabas kasama niya. Ngunit binyantaan niya siya, at ibinunyag ni Katerina na siya ang Silver Blader, kaya nagulat ang mga lalaki, na pagtantong nang bubuli sila sa maling tao. Ngunit ipinaliwanag ni Katerina na si Sylpha ay na-demote sa C-rank dahil matagal na siyang wala. Biglang dumating si Tao, nagsasabing handa siyang tulungan sila, at ibinunyag niya na A-rank adventurer na siya ngayon, dahil naglilinis siya ng mga dungeon habang hinahanap niya si Robert. Hiniling niya kay Lloyd na ipakilala siya kay Albert bilang kapalit ng kanyang tulong, at binigyan sila ni Katerina ng quest, habang napagtanto ni Lloyd na si Sylpha ay isang kamanghamanghang adventurer. Ngunit inihayag niya na nakipaglaban siya sa isang partikular na grupo, na kilala bilang Assassin's Guild. Pumasok sila sa isang dungeon, at inaalis nila ang chest, para magamit ito ni Lloyd para lumikha ng ultimate weapon. Bumalik tayo kay Diane, habang hinihintay niyang bumalik si Lloyd. Ngunit si Albert ay nagsisimula ng mawalan ng pag-asa, na inihayag na sila ay nasa bingit ng digmaan, kaya kailangan nila mag-forge upang lumikha ng mga armas para sa mga sundalo. Sa tingin niya, hindi makababalik si Lloyd sa oras, kaya sinabihan niya si Diane na i-hold ang kanyang pananaliksik, ngunit biglang dumating si Lloyd na may chest. Nagagawa nila ang ultimate weapon, at nagpa siya si Diane na subukan ito, kaya umindayog siya, at nagdulot ito ng napakalaking pagsabog. Ngunit napagtanto ni Lloyd na nasobrahan niya ito, kaya naisip niya ang tungkol sa pagbaba ng mga bagay ng kaunti. Nakita natin si Lloyd na nagpapahinga sa kanyang silid, habang inihayag niya na siya ang gumawa ng armas para sa mga sundalo. Ngunit binawasan niya ang antas ng enchantment, kaya ang mga armas ay pumutok ng regular na fireballs.
Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang presensya, at nakita natin ang isang kaina-hinalang babae sa hardin. Bigla niya itong hinarap, at sinubukan niyang tumakbo, ngunit nalaman niyang nakulong siya sa kanyang barrier. Gusto siyang kausapin ni Lloyd, ngunit inihayag niya ang kanyang sarili, at nagpakawala ng lason sa kanya. Agad na nag-purify si Lloyd ng sarili, ngunit sinabi sa kanya ng dalaga na wala itong silbi, dahil walang makakadalisay sa kanyang lason. Napagtanto ni Lloyd na ito ay dahil pinapalitan niya ang kalikasan ng kanyang lason gamit ang mana, at nalaman natin na may mga bihirang individual na ipinanganak na may espesyal na uri ng mana, na tinatawag na blighted. Ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang si Ren, ang Poison Blighted, na binanggit na siya ay nagkakalat ng lason mula nang siya ay isilang. Nagawa niyang basagin ang barrier nito, ngunit sinabi niyang mabubuhay siya dahil kaunting lason lang ang kinuha niya. Nawala siya, at humanga si Lloyd sa kanya. Tumilitaw si Grimm, iniisip kung okay lang siya, ngunit salamat sa kanyang nakapagpapagaling na hininga, mas mabilis siyang nakarecover kaysa sa pinsala ng poison. Nagtataka si Grimm kung bakit hindi niya sinundan ang babae dahil ayos lang siya, ngunit ibinunyag niya na gusto niyang akayin siya nito pabalik sa kanyang hideout, na binanggit ang Assassin's Guild na sinabi sa kanya ni Silpha. Nalaman natin na anim sila, at may kanya-kanyang kakayahan, kaya excited si Lloyd na makilala sila. Nagawa niyang subaybayan si Ren, kaya sinundan niya ito. Nakikita natin si Ren na nakikipagkita sa iba pang miyembro ng kanyang guild, at isa sa kanila ang nadismaya na nahuli siya. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa malawakang paggawa ng mga espada, na iniisip na ito ay tanda ng digmaan at isang pagkakataon para sa kanila. Ngunit sinabihan siya ng lalaki na tigilan na ang pagkilos tulad ni Jade, sinabing wala na ang kanilang pinuno. Pinipilit ni Ren na babalik si Jade, ngunit binanggit ng babae na sila ay binabantayan, kaya nagpahayag si Lloyd ng kanyang sarili. Nagulat si Ren dahil dapat siyang nalason, at kinilala siya ng lalaki bilang ang Seventh Prince. Naghahanda ang grupo na pabagsakin siya dahil marami siyang alam, ngunit na-deactivate ni Lloyd ang kanyang barrier, na naging sanhi ng pagkagulat ni Grimm. Sinabi niya na dahil lahat sila ay natatangi, gusto niyang makakuha ng sample, habang ginagamit niya ang kanyang trace skill para kopyahin ang teknik ni Tao. Bigla siyang inatake ng isa sa kanila, ngunit nagawa niyang ipagtanggol ang sarili, salamat sa paggamit ng mga galaw ni Tao. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Babylon, at mayroon siyang sobrang flexible na katawan. Hanga si Lloyd na magagamit niya ang magic para madagdagan ang kanyang flexibility, ngunit may ibang lalaki na sumulpot sa kanyang likuran, sinabihan siyang lumubog, habang biglang bumigat ang kanyang katawan. Ipinakilala niya ang sarili na si Crow, at mayroon siyang kapangyarihan ng sinumpang pananalita. Ang pangatlong tao ay naghahanda sa pag-atake, ngunit ginamit ni Lloyd ang kanyang pagpapahusay ng lakas upang madaig ang sumpa at iwasan ang pag-atake. Napunta si Lloyd sa lalaki, ngunit ipinakita niya ang kanyang sarili bilang si Galilea, ang gagamba. Tila natigilan si Lloyd, ngunit nakakalaya siya sa pamamagitan ng paglabas sa kanyang damit. Kinahangaan niya lahat ng kapangyarihan nila, pero bigla siyang inatake ng babae, sa pag-aakalang kakaiba siya sa pagniti sa sitwasyon niya. Bigla niyang sinaksak ang sarili, at napinsala si Lloyd, habang ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Talia, ang 100 case, na maaaring ibahagi ang kanyang pinsala sa sinumang makikita niya. Iniisip ni Talia na dapat siyang matakot, ngunit nasasabik lang siyang makaranas ng mga bagong uri ng magic. Agad niyang pinagaling ang kanyang binti, at pinagaling din ito si Talia, kaya nagsimula siyang magtaka kung ang kanyang mga pag-atake sa kanya ay makikita pabalik sa kanya. Nasasabik siyang subukan ito, at ginagamit niya ang kanyang trace para kopyahin ang mga galaw ni Silpha. Naalala ni Galilea ang Silver Blader na ito, at lahat sila ay nabigla habang sinusugod sila ni Lloyd. Madali niyang napabagsak si Babylon, at sinubukan siyang tangayin ni Crow, ngunit sa halip ay tumama ito kay Galilea, at bumagsak siya kay Talia. Sinubukan siyang utusan ni Crow na huminto, ngunit mas mabilis si Lloyd, at pinabagsak niya ito. Nakita natin si Galilea ay nakadikit kay Talia, at nang subukan niyang sumalakay, napunit niya ang kanyang damit. Sinasamantala ni Lloyd ang pagkakataong ito para salakayin siya, ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay walang kabuluhan, dahil ang pinsala ay magre-reflect lamang. Pero gusto pa rin subukan ni Lloyd kaya nababaliw na siya. Tinatangay niya siya, at tinatanggap niya ang parehong pinsala, ngunit masaya lang siyang maranasan ito. Hinawakan ni Galilea ang kanyang mga sandata para pigilan siya, ngunit binitawan lang niya, at ginamit ang pamamaraan ni Tao para tangayin siya.
Natakot si Ren na makita ito, at sinabihan siya ni Lloyd na gamitin muli ang kanyang lason, ngunit binanggit ni Galilea na hindi niya makontrol ang kanyang lason na mana, kaya lahat ay mahuhuli dito kung ikalat niya ang kanyang lason. Iniisip ni Lloyd kung paano silang lahat ay tila walang kontrol sa kanilang mga kapangyarihan, at sinabi ni Galilea na hindi nila kailangang bumaling sa isang buhay ng krimen kung makokontrol nila ito ng maayos. Sinusugod niya si Lloyd, ngunit nawala siya at inatake siya mula sa likuran. Nagmamadali si Ren para tulungan siya, ngunit ibinalik ni Lloyd ang kanyang barrier, at sinabihan siya ni Galilea na huminto, dahil okay siya, at talagang nasa ilalim ng kontrol ang kanyang mana, habang ipinahayag ni Lloyd na inukit niya ang kanyang spell sa kanyang katawan upang tulungan siyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Umiiyak si Galilea nang mapagtantong natapos na ang kanyang sumpa, at tinulungan din ni Lloyd ang iba. Sa wakas ay nakapagsalita na si Crow ng normal, at nalulula siya sa emosyon. Ang iba ay natutuwa rin, at si Lloyd ay tinatanggap sa kanilang grupo, habang si Galilea ay naglalaban ng kanyang mga damit. Gusto ni Lloyd na makita muli ang kanilang kapangyarihan, ngunit nagpasya si Galilea na sabihin sa kanya ang kanilang backstory sa halip. Sinabi ni Lloyd na hindi siya interesado doon, ngunit patuloy pa rin ang pagsasabi sa kanya ni Galilea. Gayunpaman, nang banggitin niya ang pinunong si Jade, na may kapangyarihan ng teleportasyon, naging interesado si Lloyd. Nalaman natin na ang kanyang sumpa ay nagiging sanhi ng random na pag-teleport niya, ngunit nakabalik siya sa grupo. Ipinakita niya sa kanila ang isang barya, idineklara ito bilang kanilang sagisag, at nagpa siya na bumuo ng Assassin's Guild. Nabanggit niya na kinukuha nila ang trabaho na hindi kayang hawakan ng Adventurers Guild, at mag-iiwan sila ng barya, para malaman ng mga tao ang tungkol sa kanila, umaasa na malalaman ng mga tao na sila ay gumagawa ng mabuti, upang balang araw ay mabuhay sila sa liwanag. Sinabi ni Galilea na narinig nila na naghahanda ang Lord of Lords para sa digmaan, ngunit doon nawala si Jade. Gusto ni Lloyd na marinig niya ang higit pa tungkol sa kakayahan sa halip na ang backstory, ngunit biglang may teleportation circle, at isang sulat ang biglang lumitaw. Nakita natin si Sylpha na papasok sa hideout, pero parang wala na sila. Itinuro ni Shiro ang isang tala, at tila binisita nila ang Panginoon ng Lordes. Nagulat si Albert sa pagbabasa nito, iniisip na hindi maganda ang relasyon nila ng Lordes, at nagtataka siya kung bakit kasama si Lloyd sa Assassin's Guild. Iniisip niya kung kinidnap si Lloyd, iniisip na maaaring kailanganin nilang pumunta sa digmaan. Ngunit sinabihan siya ni Diane na huminahon, sa pag-iisip na walang makakakidnap kay Lloyd. Iniisip ni Albert na kailangan niyang makahanap ng mapayapang solusyon, ngunit ipinakita ni Sylpha ang mga damit ni Lloyd mula sa hideout, kaya sa tingin nila ay hinuberan siya. Nagtataka tungkol sa malagkit na puting substance na ito, kaya nagdeklara si Albert para sa digmaan. Bumabalik tayo sa sandali bago sila umalis sa hideout, habang isiniwalat ni Galilea na ang liham ay mula kay Jade, at binasa niya ito sa lahat, na nagpapakita na si Jade ang pinuno ngayon ng Lordes. Inaanyayahan niya sila sa kanyang manor, at tuwang-tuwa silang marinig ito, dahil inaasahan nilang makita siyang muli. Nagpasya silang makipagkita sa kanya, at inanyayahan ni Ren si Lloyd na sumama sa kanila, ngunit ipinaliwanag niya na ang sulat ay kainahinala, dahil na-teleport ito sa kanilang hideout, na nagpapaalala sa kanila na hindi makontrol ni Jade ang kanyang kapangyarihan. Kaya iniisip nila na isa itong bitag, iniisip na nagsisinungaling si Jade sa kanila. Ngunit naniniwala si Ren sa kanya, sinabi na maaaring pinagkadalubhasaan niya ang kanyang kapangyarihan. Nagpasya si Lloyd na sumama sa kanila, dahil gusto niyang makita ang teleportation magic, ngunit nag-aalala si Ren na baka magkaroon siya ng gulo. Kaya tiniyak niya sa kanya na magiging okay ang lahat, na sinasabing ligtas sila basta sundan siya. Lumipad sila sa manor ngunit dumaong sila sa gitna ng kagubatan, habang napagtanto ni Lloyd na ang grupo ay nahihirapang makasabay sa kanya. Kaya nagpasya silang magpahinga, at nagpasya si Ren na manghuli ng pagkain para sa lahat. Inihayag ni Babylon na siya ay lumaki sa kakahuyan, at ang kanyang lason ay nauwi sa pagpatay sa kanyang mga magulang noong siya ay bata pa, kaya natutunan niya kung paano mabuhay sa kagubatan. Idinagdag ni Talia na si Jade ang nakakita sa kanya, at sa isang pagbabalik-tanaw, nakita nating tinatanggap ni Jade si Ren sa Assassin's Guild. Sinasabi niya sa lahat ang tungkol sa kanyang kapangyarihan, kaya iniisip nilang delikado siya, ngunit tinitiyak niya sa kanila na magiging maayos ang lahat. Niyakap niya ito na nagsasabing mabango siya, ngunit bigla siyang bumagsak, gaya ng binanggit ni Galilea na mahirap panatilihin ang kanyang lason. Ngunit gusto pa rin ni Jade na makasama siya, na nagsasabing kailangan niya ang tulong ng lahat para mapalaki siya, at sumang-ayon sila dito, na sinasabing gagawin nila ang kanilang bahagi.
Nakahanap sila ng paraan upang makontrol ang kanyang lason, at pagkaraan ng ilang oras, lumikha sila ng isang mahiwagang balabal, na nagpapanatili sa kanyang lason. Tinanggap nila siya sa grupo, at binigyan siya ni Jade ng isang hairpin, ngunit bigla siyang umiyak, na pagtantong nakahanap na siya ng isang lugar na maaaring matirhan. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Talia na si Jade ay parang kapatid ni Ren, at inaasahan ni Lloyd na makilala siya. Si Ren ay naghahanda ng pagkain para sa lahat, ngunit sa palagay nila ito ay mukhang kasuklam-suklam, kaya sinabi ni Babylon kay Crow na gamitin ang kanyang sinumpang pananalita upang maging mas masarap ito. Ngunit tinamaan siya nito, at nauwi sa pagbagsak. Ipinaalala sa kanya ni Talia na si Lloyd ay isang prinsipe, kaya sa tingin niya ay hindi nito magugustuhan ang pagkain, ngunit nakikita niyang nag-e-enjoy ito, at nalaman natin na nasira niya ang kanyang nakaraang buhay, kaya't sanay siyang kumain ng kahit ano para mabuhay. Lahat ay sumusubok sa pagkain, na pagtatanto na ito ay masarap, at sila ay nasisiyahan sa pagkain ng magkasama. Sa isa pang flashback, nakita natin si Jade na nagsasabi sa lahat na ang Adventurers Guild ay muling isinasaalang-alang ang mga bounty sa kanilang mga ulo, kaya nagdiwang sila, na iniisip na mabubuhay sila ng normal. Inaamin niya na hindi naman talaga siya homeless, at pangatlong anak talaga siya ng Lord of Lordies, na adik sa digmaan. Inihayag niya na kailangan niya ng mga kaalyado upang tapusin ang digmaan, at inamin niya na minamanipula niya ang lahat. Ngunit wala silang pakialam, sinasabi sa kanya na binigyan niya sila ng pag-asa. Sa tingin nila ay gusto niyang patayin ng mga ito ang kanyang mga kapatid, ngunit ipinaliwanag niya na gusto niyang ayusin ang mga bagay sa kanyang sarili, dahil gusto niyang mamuhay sila ng normal, na nakikita sila bilang kanyang pamilya. Hindi siya sigurado kung babalik pa siya, kaya sinabi niya sa kanila na huwag sumuko sa kanilang mga pangarap habang wala siya, sinabi niyang gusto niyang lahat sila ay magsaya sa kanilang buhay sa Lourdes. Bumalik tayo sa kasalukuyan, habang natutulog si Lloyd, kaya dinala siya ni Galilea, habang ipinakikita ni Grimm na may barrier na nakapaligid sa kanya, kaya hindi na siya kailangang protektahan. Malapit na silang makarating sa manor, at iminumungkahi ni Ren na payagan si Lloyd na magpahinga, sa pag-aakalang maaaring may problema sa hinaharap, kaya nagpasya silang iwanan siya sa kakahuyan. Habang sinisiyasat nila ang manor, napagtanto na ang lahat ay naghahanda para sa isang party. Isang kakaibang nilalang ang lumapit sa kanila, kinikilala sila bilang mga miyembro ng Assassin's Guild, kaya tinanggap niya sila sa manor, tinawag silang mga pinarangalan na bisita. Nagsimula silang magsaya sa party, habang lumilitaw si Jade, at ginagamit niya ang kanyang teleportation para palitan ang kanyang mga damit, na nagpapakita na maaari na niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Tuwang-tuwa silang makita siya, ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang pakialam, habang bigla niyang inutusan silang yumuko, at napilitan silang sumunod, habang napagtanto nila na maaari siyang gumamit ng sinumpang pananalita. Ang kanyang mga kasamahan ay naging mga demonyo, at sinabi niya sa kanila na ang kanyang plano ay gumana, na nagpapakita na ang kanilang layunin ay upang mangolekta ng mga blighted na katawan. Nagpaputok si Grimm ng isang energy beam, ngunit lumitaw si Jade sa likod niya, at tinatangay siya. Nabangga siya malapit kay Lloyd, dahilan para magising siya, at napagtanto niyang wala na ang kanyang mga kasama. Nakita niya si Grimm na nahihirapan, kaya tinanong niya si Grimm kung ano ang nangyari, at sinabi niya kay Lloyd na may problema ang mga kasama nila. Bumalik tayo kay Ren, habang tinanong niya si Jade kung ano ang nangyayari, at ibinunyag ng kanyang mga alipores ang kanilang tunay na anyo, habang sinabi ni Galilea na ang kanilang mga psychic life form, na maaaring kontrolin ang katawan ng tao. Ipinaliwanag ni Jade na sila ay mula sa Netherworld, at inihayag niya na ginamit niya ang kanyang kakayahang mag-teleport upang dalhin sila doon. Ipinahayag niya na kinuha niya ang kontrol sa katawan ni Jade upang makuha ang kakayahan, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Gwasarm, ang sakuna mula sa Netherworld, na nagpapaliwanag na nagawa niyang dominahin ang isip ni Jade. Inihayag ni Gwasarm na ang mga katawan ng Blighted ay mainam na mga sisidlan para sa kanila, kaya sinubukan ni Jade na kitilin ang sarili niyang buhay upang pigilan si Gwasarm na kontrolin ang kanyang katawan. Ngunit pinagaling ni Gwasarm ang kanyang katawan nang malapit na siyang mamatay, na nagpapahintulot sa kanya na pumalit. Gusto ng kanyang mga alipores na nakawin ang katawan ni Ren, ngunit binalaan niya sila na mag-ingat, dahil ang kanyang katawan ay may lason, at ang kanyang mga kaibigan ay nahulog sa kawalan ng pag-asa, na iniisip na ang lahat ay tapos na para sa kanila. Ngunit napansin ni Gwasarm ang isang marka sa kanya, na pagtantong wala ito sa mga alaala ni Jade, kaya ginamit niya ang kanyang sinumpang pananalita upang tanungin siya, ngunit kinagat niya ang kanyang dila, habang napagtanto niyang sinusubukan nitong lumaban. Sinabi niya sa kanya na ibenta ang kanyang mga kaibigan, ngunit ang lahat ay biglang nakaramdam ng kakaibang mahiwagang enerhiya,
habang si Lloyd ay nagpatawag ng napakalaking energy beam, na nag-aalis ng mga demonyo, na nag-iiwan ng napakalaking bunganga sa lupa. Ang natitirang mga demonyo ay nabigla, napagtanto na si Lloyd ay overpower. Pinagaling niya si Ren, at sinabihan ang lahat na tumakas, sinasabing haharapin niya ang mga demonyo. Tumanggi siyang iwan siya, ngunit dinala siya ni Galilea, sinabi sa kanya na hindi sila katugma ni Guasarm, kaya kailangan nilang ipaubaya ang lahat kay Lloyd. Inaakala ng mga demonyo na patay na si Guasarm, ngunit bigla siyang lumitaw sa likuran nila, na nagpapaalala sa kanila na kailangan nilang makuha ang mga assassin. Kaya hinabol nila si Ren at ang kanyang mga kaibigan, at sinubukan ni Lloyd na palayasin sila ngunit nakatakas sila. Pumasok ang mga alipores ni Guasarm, habang pinapatawag niya ang isang dragon, na dumaan sa harang ni Lloyd, kaya naging curious siya, iniisip na hahayaan siyang tamaan siya nito. Ngunit hindi niya alam kung makakaligtas pa siya, kaya nagpa siya siyang iwasan ito, at nataman nito ang isang demonyo, habang ginagamit ni Lloyd ang kanyang analysis spell, napagtanto na ang demonyo ay napatay sa isang hit. Pinayuhan siya ni Grimm na tumakas na nagpapaliwanag na hindi gumagamit si Guasarm ng mga spell, dahil inililipat niya ang kanyang mana upang maglunsad ng mga projectiles. Nalaman natin na ang mga barrier ay gawa sa mana, at pinoprotektahan nito ang gumagamit nito mula sa mga spell, ngunit maaaring lampasan ito ng mana, kaya hindi siya nito mapoprotektahan mula sa mga pag-atake ni Guasarm. Napagtanto niya na si Guasarm ay isang karapat-dapat na kalaban, ngunit minamaliit niya ang kanyang mga alipores, iniisip na wala silang silbi. Inihayag ni Grimm na ang mga demonyo ay pinaghiwa-hiwalay ayon sa mga klase, at ang mga kampa ni Guasarm ay nasa ika-10 ranggo, kaya madali silang matatalo ng mga tao. Si Pazzo ay 2 ranggo sa itaas nila, at si Grimm ay itinuturing na isang third-class na demonyo, ngunit si Guasarm ay mas mataas sa kanila, at siya ay itinuturing na isang Demon Lord, na lampas sa antas ng isang first-class na demonyo. Iniisip ni Grimm na walang kapantay si Lloyd para sa kanya, ngunit kinumpronte pa rin siya ni Lloyd, at tinanong siya ni Guasarm kung sino siya. Kaya ipinaliwanag niya na siya ang ika-7 prinsipe, at ibinunyag ni Guasarm na nasa alaala siya ni Jade, sa pag-aakalang gustong makita siya ni Jade. Gusto niyang tanggalin si Guasarm dahil hinahabol niya ang Assassin's Guild, at naniniwala si Lloyd sa potential nila, kaya gusto niya silang protektahan. Ngunit nakikita lamang sila ni Guasarm bilang perpektong mga sisidlan para sa kanyang uri, kaya naghahanda silang labanan ang isa't isa. Pinayuhan ni Grimm si Lloyd na tumakas, ngunit tumanggi siya, at iniisip ni Grimm na siya ay matigas ang ulo. Iniisip na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon, dahil si Guasarm ay may matinding magic resistance, kaya hindi siya magagawang saktan ni Lloyd. Nagpaputok siya ng projectile na tumatagos sa barrier ni Lloyd, kaya nabigla si Grimm, dahil kahit ang pinakamalakas niyang spell ay hindi dito makakasira. Nagpatawag si Guasarm ng hindi mabilang na mga sandata, at inilunsad niya ang lahat ng ito, sinisira ang lahat ng nasa paligid niya, habang sinusubukang umiwas ni Lloyd, alam niyang hindi kakayanin ng kanyang barrier. Ngunit biglang lumitaw si Guasarm sa itaas niya, sinisipa siya, habang pinagsasama niya ang kapangyarihan ng kanyang mga sandata, na lumilikha ng isang malakas na drill, na nagbabanta na patayin si Lloyd. Kaya nagpatawag siya ng Stone Golem, na nagpoprotekta sa kanya mula sa pinsala. Habang pinapanood ng mga assassin ang laban, napagtatanto na nasa ibang level na ito. Nakita sila ng mga alagad ni Guasarm, kaya pumasok sila, habang sinusubukang buksan ni Babylon ang gate, na gustong tulungan ang kanyang mga kaibigan na makatakas. Sinabi ni Guasarm na na-pressure lang niya si Lloyd sa kanyang kakayahang mag-teleport, at ipinaalala ni Lloyd sa kanya na ito ay kay Jade. Ngunit ipinaliwanag niya na nakaya niya ito, na sinasabing hindi sapat ang lakas ng mga tao para kontrolin ang kanilang mga kapangyarihan. Kaya naniniwala siya na ang mga Blighted ay sinadya para sapian ng mga demonyo, dahil sila lang ang makakapaglabas ng buong potensyal. Inaangkin niya na siya ay naging perpektong nilalang sa pamamagitan ng pag-aari kay Jade, na sinasabi kay Lloyd na hindi niya magagawang magtanggol laban sa kanyang susunod na pag-atake, habang nag-teleport siya ng mga armas, sinasaksak si Lloyd ng paulit-ulit. Lumipat tayo sa mga alipores ni Guasarm, habang patuloy silang sumusugod, ngunit pinigilan silang lahat ni Galilea, na nagsasabing titigas ang kanyang webang pagkatapos ng ilang segundo. Inutusan sila ni Crow na bumagsak, habang nabanggit ni Galilea na kaya na nilang kontrolin ang kanilang mga kapangyarihan, salamat kay Lloyd. Binuksan ni Babylon ang tarangkahan, ngunit nakalaya ang mga demonyo, habang napagtanto ni Galilea na hindi sapat ang lakas ng kanyang webong. Tinitigan silang lahat ni Thalia, at hiniwa niya ang kanyang binti, dahilan para mawalan sila ng pagtapak. Tinanong siya ni Crow kung ano ang kanyang ginagawa,
ngunit sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na tumakas, dahil hindi pa niya lubos na kabisado ang kanyang kakayahan, kaya't maaari niyang saktan sila. Ngunit tumanggi si Ren na iwan siya, habang ang mga demonyo ay muling nabubuo, kaya muli niya itong napilayan, at sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na hindi siya papayag na nakawin ng mga demonyo ang kanyang katawan. Pinakiusapan siya ni Ren na sumama sa kanila, ngunit itinulak siya ni Galilea, at isinara ang gate, habang nagtataka si Tullio kung bakit hindi siya tumakas kasama ang iba. Kaya ipinaliwanag niya na tutulungan niya itong pigilan ang mga demonyo, alam na maaari nilang sirain ang gate upang habulin ang iba. Handa niyang ialay ang kanyang buhay para iligtas sila, sinabihan si Tullio na gawin ang huling atake habang hawak niya ang mga demonyo sa pwesto. Kaya naghahanda siyang putulin ang kanyang leeg, habang sumusugod ang mga demonyo, alam nilang papatayin niya silang lahat. Ngunit pinigilan sila ni Galilea, habang si Ren ay nagsimulang umiyak, iniisip na ang kanyang mga kaibigan ay malapit ng mamatay. Bumalik tayo kay Guasarm, na nagpahayag na siya ay nabigo, dahil hindi makasabay si Lloyd. Naghahanda siyang patayin ang mga assassin, ngunit biglang gumuho ang katawan ni Lloyd, at naglunsad siya ng sorpresang pag-atake, ngunit nag-teleport si Guasarm. Napagtanto niyang gumamit si Lloyd ng decoy, at ginagamit niya ngayon ang kanyang sandata, kaya naisip ni Guasarm na magiging kawili-wili ang laban. Ngunit sinabi ni Lloyd na ang mga bagay ay hindi maganda, at iniisip ni Guasarm na siya ay nababaliw. Ngunit sinabi niya kay Guasarm na kailangan nilang maglaban sa ibang lugar, kaya nagtataka siya. Hindi mabilang na mga bowl ang apoy ang biglang umulan mula sa langit, na nagliliyab sa mga demonyo, habang ang lahat ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Ang tarangkahan ay biglang naputol, at nakita natin si Albert kasama ang Royal Army, na napagtanto na ang mga bagay ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago. Masaya si Ren na makita siya, at pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan laban sa mga demonyo, determinadong iligtas ang kanyang kapatid. Nakikita natin ang pagsasanay ni Silpha, habang pinuputol niya ang isang mahiwagang pinalakas na post gamit ang isang atake. Ngunit ang kanyang espada ay hindi kayang makipagsabayan sa kanyang lakas, kaya alam niyang kailangan niyang magpigil, ngunit siya ay nag-aalala tungkol sa pagharap sa isa pang demonyo tulad ni Pazzo. Pabalik sa kastilyo, natutuwa si Ren na makitang may tulong sila, ngunit nagpasya si Albert na harapin muna sila. Pinagbantaan sila ni Silpha, at tinanong sila tungkol sa kinaroroonan ni Lloyd, kaya binanggit ni Galilea na nakikipaglaban siya sa kastilyo. Ipinahayag ni Ren na nakikipaglaban siya sa Demon Boss, ngunit pinigilan siya ni Babylon, na ipinaalala sa kanya na sinabihan sila ni Lloyd na ilihim ang kanyang lakas. Nagtataka si Galilea kung bakit niya itinatago ang kanyang kapangyarihan, kaya binanggit ni Lloyd na gusto lang niyang mag-focus sa pag-aaral ng magic, at ayaw ng pansin. Kaya naisip ni Ren kung ano ang dapat nilang sabihin, at sinabi ni Silpha sa kanila na nauubos na ang kanilang oras. Nagpasya siyang magsimula kay Ren, ngunit pinigilan siya ni Albert, at iniisip ng grupo na mas makatwirang tao siya, ngunit sinabihan lang niya si Silpha na magsimula sa isa sa mga nasa hustong gulang. Nagsasabi silang magkaibigan sila ni Lloyd, pero inilabas ni Albert ang underwear ni Lloyd, at hindi siya naniniwala sa kanila. Hindi pagkakaunawaan lang ang sabi ni Galilea, dahil naiwan ang mga damit ni Lloyd na natuyo pagkatapos matabunan ng kanyang likido, ngunit ito ay nagpapalalo lamang. Sinubukan ni Ren na kumbonsihin ang mga ito, na sinasabing nilalabanan ni Lloyd ang kanilang mahalagang miyembro ng pamilya, at biglang umatake ang isang demonyo. Ngunit ito ay kinain ni Lero nang dumating si Alice. Nagpasya siyang magtiwala kay Ren, na binanggit na kakainin siya ni Lero kung nakakaramdam siya ng anumang masamang intensyon, kaya nagpasya si Albert na magtiwala rin sa kanya. Naghahanda siyang harapin ang mga demonyo, at inutusan niya si Silpha na hanapin si Lloyd. Ngunit pinipigilan siya ni Ren, na sinasabing nakikipaglaban lang si Lloyd sa isang mahina, kaya hindi niya kailangan ng anumang tulong. Ngunit may biglang magic sa langit, at ang tulay ay nawasak. Napansin ni Diane na lumalangoy ang mga demonyo patungo sa tabing ilog, at nag-aalala si Albert na matrap, kaya inutusan niya ang lahat na umatras. Samantala, nakikita natin sina Lloyd at Guasarm na nanunood mula sa itaas, na ayaw na magambala. Ipinagpatuloy nila ang kanilang laban, at sinabi ni Grimm kay Lloyd na kailangan niyang mag-focus. Nakita niya si Albert at ang kanyang mga sundalo na nakikipaglaban sa mga demonyo, ngunit sa tingin niya ay kakayanin nila ito, kaya nagpasya siyang tumuon kay Guasarm. Muling nabuo ang mga demonyo sa kabila ng apoy, at ginamit ni Diane ang kanyang espada para magdulot ng napakalaking pagsabog, ngunit hindi pa rin ito sapat para talunin sila. Nabanggit niya na ang kanilang mga magic sword ay nauubos ang kanilang mana, at ang kanilang mga sundalo ay mauubusan bago ang mga demonyo ay tumigil sa muling pagbuo. Napansin ni Albert na nawawala si Silpha,
at nakita natin siyang nakasakay kay Shiro, sinasabihan siyang tumalon, ngunit napakalayo nito. Naisip ni Silpha ang paggamit ng lubid, at iniisip din ni Shiro na makitang muli si Lloyd. Kaya bigla siyang tumalon, pero nahulog lang sa tubig. Biglang umatake ang isang demonyo, ngunit ipinagtanggol ni Silpha ang sarili, at pinuri siya ng demonyo. Ngunit ipinapakita na habang ang iba pang mga demonyo ay nasa ika-10 na ranggo, siya ay mas mataas kaysa sa kanila sa ika-8, kaya't sinabi niya sa kanya na wala siyang pagkakataon. Samantala, napapansin ni Albert kung paano sinasapian ng mga demonyo ang mga katawan ng mga mamamayan ng Panginoon, at iniisip niya kung may anumang paraan para mailigtas sila. Isang demonyo ang biglang umatake mula sa likuran, ngunit iniligtas siya ni Babylon sa tamang oras. Nabanggit ni Albert kung paano siya hindi nag-atubiling pumatay, at iniisip ni Babylon na siya ay isang mabait na tao, tulad ni Jade, ngunit binanggit na ang mga mamamayan ay patay na, kaya walang makakapagligtas sa kanila. Pagkarinig nito, pinaandar ni Albert ang kanyang espada, at nagpas siyang huminto sa pagpigil, nag-activate ng spell na nagpaulan ng apoy mula sa langit. Nasusunog ang mga demonyo, at inutusan ni Albert ang kanyang mga tauhan na lumaban ng lahat ng mayroon sila. Samantala, si Silpha ay nakikipaglaban sa espadang demonyo, at tila magkapantay sila. Pareho silang sumusugod sa isa't isa gamit ang kanilang mga kasanayan sa espada, na nagdulot ng shockwave, ngunit nauwi ito sa isang draw, na pareho silang natamon, ngunit ang demonyo ay muling nabuo. Ipinahayag niya na gusto niyang kunin ang kanyang katawan, gustong gamitin din ang kanyang mga kasanayan sa espada, habang bigla siyang gumamit ng pamamaraan ng Lordis, na naghahatid ng hindi kapani-paniwalang slash. Nagtataka si Galilea kung paano niya nalaman ang gayong pamamaraan, kaya ipinahayag ng demonyo na ito ay kabilang sa karangalan ng katawan, na ipinakita ang kanyang mga kamay na walang kabuluhan at binanggit na ang lalaki ay tiyak na nagsanay ng husto, ngunit ang lahat ng kanyang mga alaala at karanasan ay pagmamay-ari na ngayon. Hindi na siya makapaghintay na kunin ang katawan ni Silpha, ngunit bigla siyang inatake ng kanyang demon sword technique. Nagtataka siya kung paano niya ito nagagamit, kaya binanggit niya na natutunan niya lamang ito sa pamamagitan ng panunood sa kanya, na tinatawag siyang mahina dahil sa pangangailangang magnakaw ng katawan upang malaman ang pamamaraan ng lalaki. Nagpasya siyang magseryoso, tinawag si Shiro, ngunit hindi iniisip ng demonyo na tutulungan siya nitong manalo. Ngunit hinanap niya ang kanyang balahibo at bumunot ng espada. Nakikita natin na si Lloyd ang gumawa nito para sa kanya, at nabanggit niya na hindi niya ito nilagyan ng kahit na anong flashy enchantment, ngunit ginawa itong mas malakas hanggat maaari, upang mapaglabanan nito ang kanyang buong lakas, sa pag-iisip na makakapatay siya ng mga demonyo gamit ito. Napapansin niya kung paano ang mga demonyo ay mga psychic na entidad, at hindi sila nakakapinsala hanggang sa lumikha o magkaroon sila ng katawan. Ngunit kung patayin ang katawan, mamamatay din ang demonyo sa loob. Gayunpaman, ang mga katawan ay nakakakuha ng hindi kapani-paniwalang pagbabagong buhay, at si Diane ay nagtataka kung paano sila papatayin, kaya binanggit ni Lloyd na kakailanganin mo ng isang pag-atake na sapat na malakas upang patayin sila sa isang hit. Nag-iisip si Diane kung ano ang ipapangalan sa espada, na nagmumungkahi na maaari nilang pagsamahin ang mga pangalan ni Lloyd at Silpha, ngunit inihayag ito ni Silpha bilang pangalan ng demonyo, upang mabawi ang kanyang nakaraang kabiguan. Iniisip ng demonyo na ito ay isang katawa-tawa na pangalan, na nagpapakita na ang pagkawasak ng bansa ay isang plano upang akitin si Jade. Nagnakaw sila ng mga katawan mula sa mga tao ng Lordis, at nagudyok ng digmaan, na naging dahilan upang bumalik si Jade. Nagalit si Ren nang marinig ito, at sinusugod niya ito, ngunit pinigilan siya ni Silpha na hamarang. Naghahanda ang demonyo na gamitin ang kanyang ultimate skill, ngunit pinabagsak siya ni Silpha sa isang hit. Nakikita natin si Jade sa kanyang huling sandali, habang sinasabi niya kay Guasarm na hindi siya mananalo. Nagtataka si Guasarm kung ano ang sinasabi niya, ngunit namatay si Jade at kontrolado ni Guasarm ang kanyang katawan. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa ni Jade bago siya namatay, tinitingnan ang kanyang mga alaala, ngunit ang mga alaala ng kanyang mga kaibigan ay pumipigil sa kanya na makakita ng kahit ano. Pero wala siyang pakialam, dahil magagamit na niya ang kapangyarihan ni Jade. Nagtataka ang Sword Demon kung ano ang susunod nilang gagawin, at iniisip ni Guasarm kung paano kinasusuklaman ni Jade ang digmaan, kaya nagpasya siyang magsimula ng isa. Pabalik sa tulay, binigay ni Silpha ang kanyang paggalang sa lalaking pinutol niya, sa pag-iisip na isa itong mahusay na eskrimador noong nabubuhay pa siya. Ngunit may biglang pagsabog ng singaw, habang ang ilog ay sumingaw. Nakita natin na si Lloyd iyon, ngunit bumalik tayo sa nung hinahabol siya ni Guasarm. Nagtataka siya kung paano haharapin ang mga pag-atake,
na binabanggit kung paano makakalagpas ang Mana Spears sa mga solong barrier, ngunit ayos lang hanggat nananatili siya sa isang reinforced barrier. Gayunpaman, mayroon ding kakayahan sa teleportasyon si Jade, kaya kailangan niyang patuloy na gumagalaw. Sinubukan niyang lumaban, nag-double cast ng spell para lumikha ng napakalaking naglalagablab na higanti, ngunit nag-teleport lang si Guasarm, at nauwi ito sa pagsingaw sa ilog. Binalaan siya ni Grimm na magpatuloy sa paggalaw, ngunit napansin niya na hindi umatake si Guasarm gamit ang kanyang teleportation, kaya napagtanto niyang nangangailangan ito ng line of sight. Napagpasyahan niyang ito na ang kanyang pagkakataon na gamitin ang kanyang espada, at bigla niyang inatake si Guasarm ng hindi mabilang na mga klon. Lahat sila ay sinaksak siya, ngunit napansin niya ang isa na may tunay na espada, at pinabagsak siya. Sinabi niya sa kanya na ito ay walang silbi dahil maaari siyang muling makabuo mula sa anumang pag-atake, ngunit nagsimula siyang magtaka kung bakit hindi nawawala ang mga klon, at napansin niyang peke lang ang pinatay niya. Iniisip niya kung nasaan ang totoong katawan, iniisip niya na ang pinakamagandang lugar ay panuurin mula sa itaas, ngunit bigla siyang inatake ng apoy ni Lloyd. Mabilis na nag-shuffle ang mga klon, at nagtataka si Guasarm kung paano haharapin ang mga ito. Nagpasya siyang atakihin silang lahat ng sabay-sabay, at sinimulan niyang pagpapaputok ng Mana Spears sa lahat ng direksyon. Tinamaan niya ng barrier ang isa, pero clone din pala. Napagtanto niya na si Lloyd ay dapat naglagay ng mga barrier sa ilang mga peke, at sa palagay niya ay dapat kasama si Lloyd sa kanila. Ngunit nakikita natin na siya ay talagang walang barrier, gamit ang isang concealment spell upang itago ang kanyang sarili, habang si Grimm ay nagtataka kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Nalaman natin na ang kanyang espada ay ang Spell Taker, at mayroon itong kakayahang sumipsip ng mga spell, na maaari niyang gamitin upang madagdagan ang kanyang mana o pag-aralan ang spell. Nagawa niyang putulin ang teleportation, at dinala siya sa ibang espasyo kung saan hinahanap niya si Jade. Narating niya ang kalooban ni Jade, at sa wakas ay naiintindihan niya. Gumuho ang lahat ng mga klon, at inihayag ni Lloyd ang kanyang sarili. Iniisip ni Guasarm na sumusuko na siya, sinabihan siyang sumama sa kanya, ngunit tinawag siyang boring ni Lloyd. Binanggit niya kung paano kahit na mahina ang mga tao, nagpupumilit sila, at nagagawang lumikha ng mga hindi kapani-paniwalang bagay. Binanggit niya kung paano nagmumula ang bawat magic formula sa kanilang mga pangarap, kaya wala itong limitasyon. Walang pakialam si Guasarm at naghahanda na siyang tapusin, ngunit sinaktan siya ni Lloyd kung saan siya lumilitaw. Nagtataka siya kung paano siya nataman, at sinabihan siya ni Lloyd na sumalakay. Sinasabi niya sa kanya na huwag maging bastos, ngunit ipinaalala ni Lloyd sa kanya ang sinabi sa kanya ni Jade sa kanyang mga huling sandali. Nagalit si Guasarm, ngunit patuloy siyang binugbog ni Lloyd. Sinubukan niyang mag-teleport palayo, ngunit nagawang sundan siya ni Lloyd at patuloy siyang inaatake. Pinasabog siya ni Lloyd gamit ang kanyang magic, at nahuhulog siya patungo sa magma, kaya nag-teleport siya, ngunit sinaktan pa rin siya ni Lloyd. Nagtataka si Lloyd kung tapos na ba siya, kaya nagpasya si Guasarm na ipakita sa kanya kung ano ang magagawa ng isang Demon Lord, na lumikha ng napakalaking globo ng condensed mana. Sinabi niya kay Lloyd na imposibleng huminto, naghahanda na tapusin ang laban, ngunit bigla itong naglaho, at nagtataka si Guasarm kung ano ang nangyari, kaya ipinaliwanag ni Lloyd na kinansela niya ito gamit ang sariling orb. Ibinunyag niya na alam na niya ang spell, at iniisip kung ano ang mangyayari kung magbanggaan ang dalawang ito, kaya sinubukan niya ito, at kinansela nila ang isa't isa. Iniisip ni Guasarm na hindi ito posible, dahil ang isang solong orb ay nangangailangan ng isang nakakabaliw na halaga ng mana, kaya sa tingin niya ay nagsisinungaling si Lloyd. Naghahanda siyang nakawin ang katawan ni Lloyd, sinunggaban siya mula sa itaas, ngunit agad siyang nalulula sa mana ni Lloyd. Lumilikha si Lloyd ng hindi mabilang na mga orbs, iniisip kung mamamatay si Guasarm kapag nataman siya, kaya sinubukan niyang tumakbo, ngunit nataman pa rin. Samantala, sina Albert at Diane ay nagpupumilit na makakita sa usok, ngunit sinamantala ito nina Silpha at Alice. Nagtataka si Albert kung bakit hindi pa sumisikat ang araw habang tinitingnan niya ang oras, at napagtanto niyang papalabas na ito, habang ang iba ay nararamdaman na may nangyayari sa itaas nila. Nakikita natin si Guasarm na sinisipsip ng isang orb, at sobrang pinsala para sa kanya upang muling buuin, kaya sinubukan niyang iwanan ang kanyang katawan, ngunit siya ay natigil at hindi makatakas. Napagtanto niyang malapit na siyang mamatay, kaya nagpanggap siya bilang si Jade, na nagsasabi na siya ay bumalik, at sinabihan si Lloyd na itigil ang kanyang spell. Tinawag niya si Ren at ang iba pa para sa kanilang tulong, ngunit nabangga ni Lloyd ang dalawang orbs at tinapos siya. Bumalik sa normal ang langit, at nakita nating nawala ang espiritu ni Jade.
Binalikan ni Ren ang nakaraan, nang sabihin sa kanila ni Jade ang mga tsismis kay Lloyd. Iniisip ni Galilea na hindi siya espesyal, ngunit binanggit ni Jade ang aksidente noong araw na isinilang siya, sa pag-iisip na gumamit siya ng magic pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Sa tingin ni Galilea, ito ay isang katawa-tawa na kwento, ngunit naisip ni Jade na kung siya ay isang magic prodigy, maaaring matulungan niya sila balang araw. Gumawa si Lloyd ng libingan para kay Jade, at nagulat si Grimm na napatama niya ang orb dahil ito ay isang mabagal na spell, ngunit sinabi ni Lloyd na salamat sa kakayahang maintindihan ang kanyang teleportation. Sa palagay ni Grimm ay kamangha-mangha siya sa paggawa nito sa gitna ng isang labanan, ngunit itinala ni Lloyd kung paano inilatag ang formula para sa kanya, kaya alam niyang isinulat ni Jade ang spell na ito sa kanyang mga huling sandali, at si Jade ang nanalo sa laban. Nakikinig si Ren sa kanya, iniisip na kailangan niyang sabihin sa kanya kung gaano siya nagpapasalamat, ngunit biglang lumitaw si Albert. Nagtatanong siya tungkol sa libingan kaya natarante si Lloyd, ngunit tila alam niya kung ano ang nangyayari pagkatapos makipag-usap kay Galilea at sa iba pa. Ipinagmamalaki niya kung gaano kalakas at kabait ang kanyang kapatid, ngunit napapansin niya kung paano siya epektibong inagaw ng Assassin's Guild at kinaladkad sa isang digmaan, kaya kailangan nilang maparusahan. Nag-aalok sila upang gumawa ng mga pagbabayad sa pamamagitan ng pagsisilbi kay Lloyd para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, kaya si Albert ay nagtanong kung siya ay tanggapin ang mga ito, nagbabala sa kanya na siya ay responsable para sa kanilang mga pagkakamali. Sa tingin ni Lloyd, ito ay makatwiran, at sumasang-ayon siyang tanggapin ang buong responsibilidad. Sinabihan siya ni Albert na huwag gawin ang lahat ng mag-isa, at ipinaalala sa kanya na humingi ng tulong kung kailanganin niya ito, dahil siya ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Biglang sumulpat si Tao, at iniisip niya kung okay lang si Lloyd, pero napagtanto niyang tapos na ang mga bagay, kaya mabilis siyang tumakbo. Ngunit sinundan siya ni Albert na gustong pasalamatan siya sa dati niyang tulong. Nakita natin ang Assassin's Guild na pinakawalan, masaya na tinanggap sila ni Lloyd, kaya plano nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang maglingkod sa kanya. Magkasama silang lahat na nagtsaa, at kinakabahan si Tao dahil sila ay mga royalty, ngunit pinasalamatan siya ni Albert at sinabihan siyang mag-relax, kaya inutusan niya si Sylpha na dalhin ang kanyang tsaa. Ngunit natapon ito ni Sylpha sa kanya, kaya nagsimula silang mag-away. Sinabihan din ni Albert si Galilea at ang iba pa na mag-relax, at nagpasya silang mag-party para kay Jade sa halip na malungkot. Sinabihan ni Talia si Albert na makipag-inuman sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito, sinabing nagtatrabaho pa rin siya, kaya ginamit ni Talia ang kanyang kakayahan sa kanya, ibinabahagi ang kanyang kalasinggan. Ngunit bigla niyang tinanong si Galilea kung bakit niya tinakpan si Lloyd ng kanyang mga likido, at napagtanto nilang lasing siya. Samantala, si Sylpha at Alice ay nagpapahinga sa isang mainit na bukal, at si Sylpha ay nagtataka kung ano ang gusto ni Ren, kaya't hiniling niya na makatrabaho si Lloyd, na gustong ipakita ang kanyang pasasalamat. Ngunit sinabi ni Sylpha na hindi ito isang bagay na maaari niyang pagpasyahan, na sinasabi sa kanya na tanungin si Lloyd mismo. Pero bigla siyang sumulpat, sinasabi sa kanya na ayos lang. Pero dyan nagtatapos ang video na ito, tandaan na i-like at mag-subscribe sa channel, salamat sa panunood, at magkikita pa tayo sa susunod.